Ma, hindi ko na talaga mabuo ang pambayad mo sa gamot. Boss, tama lang ba ang lakas ng masahe ko? Nabugbog ako hanggang mamatay tapos nabuhay ulit. Bigla akong naging boss dito. Boss, ayos ka lang ba? Liu Yue. Wang Ye, gusto mo ba ako? Tinutukoy niya ako. Wang Ye daw pangalan ko. Nabuhay ulit bilang asawa ng may-ari ng pinakamalaking korporasyon dito sa Haijing. Naging asawa ako ng pamilya Ye. Brother-in-law ako ng kaaway kong si Ye Jeng. Sige, mauna na kayong umalis. Disyembre 15, 2019. Ibig sabihin, 4 na taon na pala ang lumipas. Si Wang Ye, ang asawa ng pamilya Ye. Ngayong araw ring ito, in-set up ako ni na Ye Jeng at Liu Yue. Inakusahan ng panggagahasa at pinatay dahil doon. Nagugustuhan mo ba? Ngayon, parang gusto niyang... Boss Zhao. Lumabas muna kayo. Wang Ye, hindi ka ba natatakot mapalayas ka sa pamilya Ye? Boss Zhao, mga bagay sa pamilya Ye, wala kang karapatang makialam. Kayo sa Ye, basta ikaw, isang simpleng asawa lang eh. Pero ako, partner ng may-ari ng bahay. Hindi ba ako bilang-bilang na rin na Ye? Ayos lang. Gusto mo bang gaya ni Ye Jeng? Tatawagin din kitang tita ng palihim? Ano ka ba pinagsasabi mo dyan? Si Ye Jeng, kahit ampon lang, hindi ibig sabihin nun na wala siyang pamilya dito sa mundo. Noong muling nagkita kayo 7 taon na ang nakalipas, gumugol pa kayo ng 3 taon para magplano at naging personal secretary ka na ng chairman, kasabay pang director ng buong grupo. Sa tingin ko, ayaw mong malaman ng boss ang lahat ng ginagawa niyong yan. Ano na lang ang iisipin niya sa'yo? Paano mo nalaman to? Siyempre, hindi ko ipapaalam sa'yo. Sa nakaraang buhay, pagkamatay ng boss, nakuha niyo ang kontrol sa Ye at nag-public na rin kayo sa relasyon niyo. Kung gaano magduda ang boss, siguradong ayaw mo ring. Malaman niya yan. Wang Ye, anong balak mo? Para lang makisabit sa yaman ng Ye, inilaban mo talaga ang pagiging malinis. Kahit gamitin ko ang connection ko? Ibig kong sabihin, ayaw kong maging trophy lang ng isang gwapong macho gaya mo. Matagal nang nawawala ang nag-iisang anak na babae ng Ye na si Ye Lingzi. Ikaw na asawa lang. May karapatan ka bang makipag-agawan ng mana kay Ye Jing? Sa tingin ko, kayo pa rin ay nananatiling outsider. Oo, asawa ako sa Ye. Pero ang anak ko, may dugong Ye pa rin iyan. Narinig niyo na ba yung pamana na nililipat sa bagong henerasyon? Tita, ang bilis naman na bigla kang lumambing sa akin ng ganyan. Talagang para makisabit lang sa kapangyarihan, pinapakitang marunong ka talaga. Sir, dito po. Wang Ye, hindi ito lugar para sa'yo. Ye kun, kun. Totoo nga? Isa kang tapat na tauhan ni Ye Jeng. Ano ngayon kung nasa Ye ka? Mas masarap pa ang kinakain ko kapag kasama siya kaysa sa'yo. May antas pa pala. Ang pagkain? Si boss mo, si Ye Jeng, wala ngang silbi dito sa Ye. Parang aso lang. Bantayan mo ang ugali mo. Asawa ka lang dito. Internal meeting ito ng Ye family. Hindi ka pa qualified dito. Tungkol sa status, ha?
May balita na po ba kay Ling Z, ang anak ko? Patuloy pa rin ang investigasyon. 3 taon nang nawawala siya. Wala pa rin balita. Balik tayo sa usapan. Pinatawag ko kayo ngayon dahil lumalala na ang lagay ng katawan ko. Sa totoo lang, hindi ko nakakayanin ang trabaho sa kumpanya. Gusto kong ipasa na ang posisyon ng General Manager ng Investment Department. Ang investment company ang humahawak ng pondo. Pinakamahalagang posisyon yan sa buong grupo. Dapat makuha ko yan. Sa palagay nyo, sino kaya ang akmang mamuno diyan? Matagal nang nagwo-work si Yejeng sa grupo. Alam nyo na ang performance niya. Sa tingin ko, kaya na niya hawakan ang posisyon. Magaling ang mata ni Young Master Ye sa investments. Sangayon din ako kay Young Master Ye. Sobrang dami na rin ang hawak ni Jing ngayon. Kung mapunta pa sa kanya ang investment projects, baka mahirapan na siya. Kung hindi kinaya ni Yejeng, tutulungan ko naman siya. Pa, si Liu Yueman, hindi pa opisyal, pero matagal nang kasama ko. Magaling sa trabaho. Pwede nating subukan na siya ang mag-handle. Core business ng grupo, ang investment. Mas dapat pa rin lalaki ang mamuno. Tama, tama. Itong matandang to, ayaw pa rin magtiwala sa mga tagalabas. Kahit magsalita ako, wala rin namang binatbat sa investment company. Sa tingin ko, baka ako na lang. Wang Ye, investment, totoong pera ang pinag-uusapan dito. Paano kung malugi? Kaya mo bang panindigan yan? Wala naman talagang nag-expect na may magawa ka para sa iye. Mag-focus ka na lang sa pagiging asawa mo dito. Huwag ka na makialam sa kumpanya. Ah, ganoon pala. Ngayon, si kuya na pala ang nasusunod sa pamilya Ye. Ah, ganun pala. Ngayon, si kuya na pala ang nasusunod sa pamilya Ye. Tay, hindi yon ang ibig kong sabihin. Dati, ayaw ko talagang makialam sa mga bagay ng kumpanya. Pero bakit bigla kang nagbago ngayon? Kasi, kayo naman ang matanda rito. Dati, malakas pa ang katawan ninyo. Kaya naman, tungkol sa mga bagay ng grupo, syempre hindi ko kailangan alalahanin. Pero ngayon, bilang isang miyembro ng pamilya Ye, natural lang na kailangan kong tumulong sa pamilya Ye. Sige, bihira na magkaroon ka ng ganyang malasakit. Tay, ang investment project, isa yan sa mga pangunahing negosyo ng Yi Group. Ngayon kung ipapasa mo yan kay Wang Ye, hindi ba't baka tuluyang mabangkarote ang kumpanya? Wang Ye, sabihin mo kung ano ang opinion mo sa kinabukasan ng investment industry. Ihambing mo, aling industriya ba ang sa tingin mo ay may potensyal? Sige, magsasabi ako. Sa tingin ko, pagdating sa kinabukasan ng investment industry, pinakamalawak ang oportunidad sa industriya ng bagong enerhiyang sasakyan. Bagong enerhiyang sasakyan? Naku, para lang yang panloloko ng lahat. Puro pangako na di naman totoo. Wang Ye, parang hindi rin maganda ang mata mo sa investment ah. Mas maganda sigurong maging manugang ka na lang ng maayos. Pero ako, sumasang-ayon ako sa pananaw ni Wang Ye. Tay, ang bagong enerhiyang sasakyan, puro problema lang yan. Huwag kang paloloko kay Wang Ye. Nasuri mo na ba ang pandaigdigang kalagayan? Kasi nitong mga araw na to, magulo ang sitwasyon sa ibang bansa. Mabilis tataas ang presyo ng langis. At dahil doon, bibilis din ang pag-unlad ng industriya ng bagong enerhiya. May mga ilalabas ding mga pulisiya para suportahan ito. Sa malapit na panahon, marami ng bagong enerhiyang sasakyan kahit saan ka tumingin. Mga tulad mo, hindi talaga maintindihan ang laki ng larangan. Walang kwenta ang sinasabi mo. Tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. 5 minuto na ang nakalipas. Ang policy para suportahan ang industriya ng bagong enerhiya, 2 minuto pa lang inilabas. Bakit biglang nagbago ang polisiya? Totoo bang nagbago na? Totoo nga ba? Tama ka. Malaki ang pananaw ni Wang Ye. Ang posisyon bilang General Manager ng Investments sa kumpanya, pwede mong subukan. Salamat, Papa. Pero si Wang Ye, wala talaga siyang alam sa operasyon ng kumpanya. General Manager ng Investments, ganito kahalagang posisyon, hindi yata niya kakayanin. Naku, kuya. Kanina lang hindi ba't ikaw ang todo-todo ang pagrekomenda kay ate? Bakit hindi na lang si ate ang maging assistant ko? Kapag may hindi ako alam, pwede naman akong magtanong kay ate agad-agad. Pamilya din naman tayo, di ba? Ayos yan.
Kanina nga, sinabi rin ni Zheng Er, sanay si Liu Yue sa pagpapatakbo ng grupo. Tamang-tama siya bilang assistant ni Wang Ye. Chairman, para sa akin naman. Lahat tayo ay nagtatrabaho para sa Yi Group. Ayaw mo ba, Liu Yue? Liu Yue, ikaw ang bahalang tumulong kay Wang Ye. Wala ka namang tutol, di ba? Opo. Papa, ito kasing. Sige, ito na ang desisyon. Ji King, tulungan mo akong itulak pa uwi. Gusto ko pang makasama ang apo ko. Papa, dahan-dahan lang po. Alam ko ang impormasyon para sa susunod na 5 taon. Aling industriya ang kikita. Klarong-klaro sa akin. Anong ipanglalaban nyo sa akin? Do one. Simula ngayon, ikaw na ang personal assistant ko. Ayos lang, hindi ko akalain. Ipinagkatiwala ni boss ang ganito kahalagang proyekto kay Wang Ye na mabait. Pinag-iingatan pa rin tayo. Pero, basta magkamali si Wang Ye, ang mana ng Yi family, atin pa rin. Siya pa, saan kaya siya kumuha ng assistant? Pumili pa ng si Liu Yu. Nag-iisip pa naman ako, paano kaya ako makakapaglagay ng tao sa tabi niya? Ngayon ayos na. Wala na akong problema. Si Liu Yuen na mismo? Panoorin mo na lang siya, magamit ng iba. Isa lang talaga siyang pawn. Paghawak ko na ang Ye family. Ano bang babae ang wala ako? Matagal mo nang ginawang pound si Liu Yue. Yun lang din ang halaga niya. Kapag naudlot na ang gamit ko sa kanya, papatanggal ko na siya. Gaano kalaki ang pondo na pwede kong gamitin ngayon? 100 milyon ang binigay na authority sa iyo ni boss. 100 milyon lang? Ihanda mo ang pera. Bukad ng umaga, pupunta ako sa Land Management Center. Bibili ako ng lupa. Ngayon nabagsak ang real estate industry, tsaka mabagal din ang ROI. Baka pati puhunan mo wala kang mabawi. Tinuturuan mo ba akong magtrabaho? Hindi. Ang utos ni boss ay mag-invest sa bagong enerhiya. Tandaan mo ang posisyon mo. Assistant lang kita. Anong ipag-utos ko? Gawin mo lang. Na naintindihan, Young Master Wang. Hindi mo tatawagan ng fiancé mo para mag-report tungkol sa trabaho? Ha? Ako, Mag-report ka naman tungkol sa trabaho mo. Normal na request yan. ikaw lang naman ang boss ko. Sa inyo lang ako magre-report ng trabaho. Go! Bagets na to? Ang tapa nga? Nasaan na? Bibili ako ng lupa. Mayabang din to ah. Sino ba yun? Hindi ko kilala, pero yung babaeng kasama niya, kilala ko yan. Liu Yu ang pangalan. Siya ang kilalang pinakamagandang babae sa Haicheng. Pero balita ko, siya ang babae. Ni Yesing, ang panganay ng Ye Group. Yan pala si Ye Zheng? Hindi yan. Nakilala ko na si Ye dati. Hindi siya yan. Pasukin nga natin kung anong binabalak niyang gawin. Anong lupa ang gusto mong bilhin? Ipakita ko na lang po sa inyo ang mapa. Hindi na. Direkta na akong titing sa mapa. Kami ay mula sa Ye Group. Sige, Young Master Yi may utos na po. Sumunod po kayo sa akin. Si kuya may utos na, ang thoughtful naman. Pag yumaman ako, siguradong papasalamatan ko siya ng todo. Hala, gusto mong yumaman. Itong 100 milyon mo, baka mawalan ka ng kahit piso. Bukas ang pinakamalaking balita ay ang pagpaplano ng Bacon bilang Future Business Center. Itong lupa na binili ko, pinakamababa na ang lalago ng 20 beses. Sir, ang area na ito ay balak palang i-develop. Kami na mismo ang magre-rekomenda. Hindi ito ang gusto ko. Ang Bacon ang gusto ko. Nasaan ang Bacon? Bacon? Sir, hindi pa developed ang Bacon. Medyo liblib ang lugar. Sabi ko Bacon ang lupang bibilhin ko. Naintindihan mo ba? Kung hindi, maghanap ka ng marunong intindi. Sorry po. Ito po mismo ang Bacon. 100 milyon, itong bahagi lang. Basta kung ilang ektarya pasok sa amount, bilhin lahat. 100 milyon, itong bahagi lang. Kung ilang ektarya abot, bilhin lahat. 100 milyon. Kunin mo na ang kontrata. Nagmamadali ako. Oo, pupunta na ako agad.
Pre, Zit, 100 milyon, bibili lang ng lupa? Parang pamilyar ang itsura ng lalaking to ah. Siya pala si Long Wei, ang big boss ng ilalim ng Haicheng. Balita, malakas ang impluensya at marunong makisama. Kung may pera ka, sumunod ka sa akin bumili. Sigurado, yayaman ka. Hindi ko napapahabain. Hindi bababa ng 10 beses ang tubo. Ayos, may ganyang oportunidad pala. Nakuha ang lot 1. Tanghaling tagumpay. Uwi na ako. Matutulog. Anong ibig sabihin noon? Talaga bang yung mga mayaman, hindi turing na pera ang pera? Malaki sigurong impormasyon ng mga mayaman na yan. May kakaiba sa lupang ito. Bibili pa ba tayo? Billy, yung mga dati, wag na, sundan na lang natin siya. Hoy, ikaw, kunin mo ang kontrata, bibilhin ko ring lupa sa Bacon. Paano kung malugi? Kapag niloko niya ako. Trabaho tapos na. Oras na para ayusin ang personal na buhay mo. 100 milyon pinambili mo sa sirang lupa, isipin mo muna kung anong gagawin mo sa sarili mo. Si Ye Zheng ang nagturo sa'yo ng linyang yan, di ba? Talagang loyal ka sa kanya. Hanggang sa marating ni Yijeng, kung nasaan siya ngayon, marami na akong isinakripisyo, pangako niya sa akin. Basta makuha niya ang mana, ako na raw ang magiging panganay na manugang ng Yi Group. Pero si Liu Yue, babae mo siya. Ganito lang talaga ang halaga niya. Pag naubos na lahat ng meron siya, papaalisin ko na siya. Ngayon, sa tingin mo, kaya mo pa bang maging bahagi ng Ye Group? Huwag mo akong sisihin kung magpakababa ako. Gumamit pa ako ng wiretapping na paraan na to. Natutunan ko to kay Ye Zheng. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Ipagpatuloy mong maging piyesa ni Ye Zheng o manatili ka dito. Sinabi ko na dati, kung anong kayang ibigay sa'yo ni Ye Zheng, mas kaya kong higitan yun. Ako si Wang Ye. Hindi ba pera lang naman yan? Sobra-sobra pa nga ako niyan. Ngayon, alam mo na ba kung anong dapat mong gawin? Bakit ba bigla kang nagmadaling papuntahin ako pa? Anong meron? Ito na ba yung sinasabi mong investment mo sa bagong enerhiya? 1 bilyon ang nilaan mo para sa lupang yan. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Itago mo ng maayos ang kontrata. Yang lupang yan, ang halaga niyan ay 20 bilyon. Huwag mong dudumihan. Tama ba ang narinig ko? Yang kontratang iyan ay 20 bilyon ang halaga? Anong 20 bilyon? Ngayon, puro pagbagsak ang nangyayari sa real estate. Sino pa ang may lakas ng loob na bumili ng lupa? Hindi lang ikaw bumili. Bumili ka pa ng lupang pansakahan. Lokal, malayo at liblib pa. Sino ang papalit sa'yo diyan? Ipinagkatiwala sa'yo ni Papa ang napakabigat na proyekto, tapos ikaw, ni hindi pa umabot ng 1 araw, naubos mo na agad ang 1 bilyon. Wang Ye, grabe kang ang tao. Ay naku pa, huwag ka munang masyadong mag-alala. 5 minuto pa, magiging 20 ang value ng lupang yan. Sobrang obsessed ka na talaga sa pera, ano? 5 minuto? Pakiramdam ko hindi natataas yan kahit kaugan mo pa. 5 minuto lang daw? Tataas ng 20? Akala mo ba talagang gwapo ka para paniwalaan ko? Anong oras na? Nagdadahilan ka pa rin. Ipinasa ko sa iyo ang karapatan sa investment. Yun ang pinakamalaking pagkakamali ko sa mga naging desisyon sa buhay ko. Wang Ye, kahapon pa lang, hindi mo na dapat pinilit. Wala ka talagang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang pag-i-invest ay parang naglalagay ng dila sa kutsilyo. Konting pagkakamali, tapos ka na. Ikaw, mas mabuti pa yatang mag-aral ka muna sa kuya mo. Matuto ka kay Ye Zheng. At ikaw naman, Liu Yue, bilang assistant ni Wang Ye, sa ganitong kabaliw na investment, hindi mo ba siya mapigilan ng maayos? Pinili ko namang kumbinsihin si Boss Wang, pero matigas pa rin siya sa gusto niya. Sige na, 1 bilyon lang naman yan eh. Kailangan bang magkaganyan kayo sa akin? At batikusin ako ng ganyan? Pa, narinig mo ba siya? Para siyang walang takot kahit na balabag na ang gulo. Oo nga, hindi naman kapos sa bilyon ng pamilya Ye. Pero kung ngayon ay winaldas niya ang bilyon, bukas 10 bilyon na ang mawawala. Kung ipapamana mo ang Ye Group sa ganyang tao, parang sinira mo na rin ang langit. Tama na. Tigilan nyo na ang pagtatalo. Sa tingin ko, ang posisyon ng General Manager sa investments, ibigay na lang natin kay Zheng Er. Si Zheng Er, alam mo namang maingat at responsable, hindi magpapadala sa anumang kapritso. Samantalang si Wang Ye, mas mabuting magstay na lang siya sa bahay. Yung talino niya, hindi bagay sa kahit anong gawain sa kumpanya. Ang posisyon ng GM sa investments, kailangang maghanap ng panibagong tao. O sige, sigurado na ba talaga kayo? Anong balita sa syudad? Ang Bacon ng silangang suburbs ay gagawin daw na sentro ng negosyo ng Haicheng sa hinaharap. Wang Ye, wag mo akong bulahin gamit ang mga fake news na yan. Fake news? Ito ay internal file ng City Hall. Ipapahayag na ito mamaya. Kung ako sa iyo, sisiguraduhin ko muna ang source ng balita. Imbes na nagagalit ka nang wala sa lugar.
Yan Long High Real Estate yan. Sila ang kalaban natin. Uy, Lao Ye. Sa East District, North Village, ipaplano yan na maging sentro ng negosyo sa hinaharap. Ngayon, grabe ang pagtaas ng lupa sa North Village. Conservative na estimate, 20 beses na ang taas ng presyo kumpara dati. Nakakontak na ako sa may-ari ng Block 1. Ngayon, mauuna ako sa iyo. Lao Peng, baka di mo na mabili. Yung Block 1, kahapon pa nabili ng manugang ko. Ha 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 ha. Hanep ka talaga maghanap ng manugang. Narinig ko, hindi nyo siya pinapasok sa grupo bilang empleyado. Kung di mo gagamitin ng taong yan, Lauye, ako, handang magbigay ng milyon-milyong sweldo para makuha siya. Lao Peng, wag mo na asahan yan. Wang Xiao, totoo bang kumita ka ng 2 bilyon? Grabe, isang araw lang. Ganito kalaking pera ang naipasok mo sa grupo. Paano mo nagawa yan? Madali lang naman ang kumita ng pera para sa akin. Alam ko na kung ano mangyayari sa hinaharap. Talino kasi. Loko-loko ka. Loko-loko ka. Sinuwerte ka lang, no? Kuya, 1 bilyon. Tapos naging 20 bilyon sa isang araw. Kung swerte lang yan, ikaw kaya sumubok. Tama na nga. Wang Ye, grabe. Ang galing mo talaga sa investments. Nakakabilib ang talento mo. Pero kahit may talento ka, importante pa rin ang impormasyon. Paano mo natiyak ang pag-invest ng 1 bilyon diyan? Tai, matagal ko nang sinusubaybayan ang urban planning. 3 taon na halos. Lahat ng malalaking kalsadang itinayo sa lungsod, papunta lahat sa North Village. Pati ang mga planned na lupa ng syudad, nakapalibot din sa North Village. Kung magpapalawak ang Haicheng ng bagong city circle, siguradong North Village ang sentro. E paano mo nalaman na ngayong araw lalabas ang balita? Kuya, may sarili akong source ng impormasyon. Di tulad ng sayo, puro inutil lang staff mo. Tama na ang yabang mo. Kumita ka lang ng konti, yabang mo na. Kung wala ang pamilya ye, wala ka ring kwenta. Kuya, naiinggit ka lang kasi ako ang kumita. Gusto mo ba akong masaktan? Tama na, tigilan nyo na. Pamilya tayo, umupo na kayong lahat para mag-usap. Sa pagkakataong to, nakapagpasok ka ng 2 bilyon sa kumpanya. Malaking bagay yon. Pero itong lupa na to, ayoko muna ibenta. Ngayon, may higit 10 kumpanya sa ilalim ng grupo. Pwede kang pumili ng isa pa bilang kompensasyon mo. Tai, kaka-take over lang ni Wang Ye ng isang kumpanya, tapos isa na naman? Parang di yata tama yon. Uy, gwapo! Dahil kay Wang Ye, kumita ng 20 bilyon ang grupo. Siguradong gagamitin na naman ng matanda yan at bibigyan siya ng isa pang kumpanya. Imbes na siya ang pumili, mas okay na tayo na magbigay ng pinakamahiraang kumpanya. Sakto, may kumpanya ng pelikula si Zheng na wala siyang oras asikasuhin. Wang Ye, kung gusto mong hawakan yon, basta wag mo lang ipalugi ang kumpanya, ayos na. Miren Films? Bayan? Oo, Pwede na rin. Wang Ye, sayo na ang kumpanya. Galingan mo ha. Mukhang gusto pa rin akong subukan ng padre de pamilya. Wala akong pakialam. Kung hindi nila kayanin, hindi ibig sabihin na di rin kaya ni Wang Ye. Sige, ayos. Napagkasunduan na. Sakto, interesado talaga ako sa pelikula. Mauna na ako, tay. Bro Long, na-trace na namin. Yung bumili ng lupa kahapon. Manugang ng pamilya Ye. Pangalan niya Wang Ye. Sikat siyang gwapo. Bukod sa paggastos, wala siyang alam gawin. Ano? Sabi mo, pinanganak lang din para gumastos. Okay lang. E di parang binili ko ng 20 milyon yung kalat na lupa. Baka naman para sa kanila, 1 bilyon pa. Laro-laro lang. Tapos sa akin, napunta ang panloloko. Bro Long, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Siguraduhin mong hindi makalusot yon. Wang Xiao, kailan tayo pupunta? Sa pelikula na kumpanya? Hintayin niyo utos ko. Wang Ye, ang tapang mo ha. Lolokohin mo ako para bilhin ang patapon mong lupa? Sinasadya mo talagang patagalin ang usapan hanggang sa ulo ko na bumagsak ang problema? 2,000 milyon ang bayaran mo sa akin. O kung hindi, pababayaan mo ba akong kasama ang mga tropa ko? Long Wei, tama? Yung 2,000 milyon mo? Malamang, kumita ka na ng 20 beses dyan, di ba? O ano? Sa tingin mo, kulang pa? Kumita? Asan ang kutsilyo ko? Kuya, eto, pwede gamitin. Uy, hindi ba siya si Boss Long? Big boss ng underworld dito sa Haicheng, di ba? Ano to? Anong nangyayari dito?
Ikaw ba ang pumalit kay batang to? Huwag kang magyabang. Kahit si Ye Zhengling pa dumating dito, wala pa ring galang makukuha. 2,000 milyon, dagdagan ng isang binti. Sigurado na yan, akin na yon. Uwi, Boss Long, itong batang to, kahit na, kamag-anak, at kaibigan namin yan sa pamilya Ye. Pero kung gusto mo siyang paluin, willing naman ako na hatawin siya 2 beses. Oh, gusto mo ikaw mauna? Pumila ka lang. Ikaw na mauuna. Ikaw na mauuna. Lumuhod ka, tawagin mong lolo si kuya para pag pinalo kita mamaya, mahina lang. Wang Ye, ang yabang mo dati, di ba? Akala mo nung kumita ka ng konting pera, ang taas-taas mo na? Ngayon, nakabangga ka na kay Boss Long, hintayin mong ipalibing ka na lang namin? Ayaw mo pa ring lumuhod? Astig mo pala ah, kuna na yung sako. Kuya, huwag mong galawin siya. Kuya, anong kuya? Hindi mo ba kita na? East Suburb North Village. Pinaplano bilang susunod na Haicheng Business Center. Biglang tumaas ng 20 beses ang presyo ng lupa. East Suburb North Village. Pinaplano bilang susunod na Haicheng Business Center. Biglang tumaas ng 20 beses ang presyo ng lupa. Ano ibig sabihin yan? Kuya, yayaman ka na. Yayaman rin ako. Ibig sabihin, yung lupa na binili mo kasabay ni Wang Xiao, siguradong kikita ka ng hindi bababa sa 2 beses. Ang 2 milyon ko, naging 2,000 milyon. Oh, bakit, Boss Long? Sa tingin mo kulang pa ang 2,000 milyon? Hindi. Tawagin mo na lang akong Xiaolong. Xiaolong na lang. Okay na ako dyan. Hindi ko kinaya. Ako pa nga. Lumuhod na lang ako sa'yo. Ay hindi. Ikaw ang lolo. Ibaba nyo na mga gamit. Tawagin mong lolo. Lolo. Sige na, tama na. Hindi ko na kaya yon. Balang araw, ikaw pa ang magtuturo sa akin. Tawagin kitang lolo. Masyado na kong matanda niyan. Hindi na kailangan. Xiaolong, Wang Xiao? Ano yon? narinig mo ba kanina? May nagdasal na mamatay ako. Long Wei, sira ulo ka ba? Yuyuko ka na lang dyan sa tamang tao. Sino ka ba? Si Wang Xiao ang boss ko. Siya ang nagbibigay ng swerte sa akin. Si Wang Xiao ang boss ko. Siya ang nagbibigay ng swerte sa akin. Mga pare, tandaan nyo ha. Si Wang Xiao, siya lang ang tanging boss ko dito kay Long Wei. Sino man ang sumalungat sa kanya, parang sinasalungat na rin ako. Oh, Wang Xiao, anong gagawin natin dito? Di ba sabi mo, kung sino ang kagalit ko, kagalit mo rin. Kung anong gawain mo dati, gawin mo pa rin ngayon. Mga pare, isa ko na yang mokong na yan. Ingat ka, Wang Xiao! Ingat ka, Wang Xiao! Dito ang Mayren Film Productions. Mauna na ako sa head office. Aasikasuhin ko muna ang mga papel para sa opisyal mong posisyon. Pwede ka munang mag-ikot-ikot. Kilalanin mo muna ang paligid ng kumpanya. Sige, tuloy ka na. Ahem. Ikaw ang tinutukoy ko, lumabas ka. Labas. Ay, teka. Hindi mo pa ako tinanong kung anong sadya ko dito. Ba't pinapaalis mo agad ako? Tao ka ba ng kumpanya namin? Hindi, labas. Hindi empleyado. Hindi pwedeng pumasok. Pwedeng pumasok, pero yung tulad mo, hindi pwedeng pumasok. Malinaw ba? Tulad ko? Anong klaseng tulad ko? Hindi ba't nandito lang ako para ligawan si Shusuan? Yung damit mong yan, parang pamilyar ha. Baka nam-rented mo lang. Wala pang ang brand. Oh, baka madumihan mo pa. Balik mo agad. Ha. Yan ay custom fit ng pamilya namin. Walang brand logo. Pamilya ninyo? Ako nga, taong Ye Family, pinakamatagumpay na financial group. Umalis ka riyan agad. Kung Xiao, andito ka na. Tagal nating di nagkita ah. Nandyan ba si Shu Suhan? Nandyan siya, oo. Diretso ka na, makikita mo siya agad. Sino tong lalaking laki na to? Ba't parang kapareho ko ng suot? Yan. Buong akala lang yan, nagpapanggap at gusto lang ligawan si Miss Shu. Paalisin na namin siya. Teka, anong estado mo? Karapat dapat kang magsuot ng ganyang damit katulad ko. Hubarin mo yung peke mong damit. Kung hindi, akala patuloy ni Miss Suhan, ang suot kong high-end na custom ay pangkalye lang. Kung Xiao, ingat ka. Kami na bahala sa kanya. Sino ba talaga yung Kong Xiao na yan? Ano ka ba? Wala kang karapatan alamin yun. Estudyante ka lang ng sosyal, huwag ka nang makialam. Habarin mo na yung damit, baka mapilitan pa kaming kalasin yan sa'yo. Dito sa Haicheng, ang dami kong kilalang mga bigating tao, pero yung sinasabi niyong Kong Xiao, hindi pa siya gaya kong kilala sa eksenang ito. Si Kung Xiao ay kasosyo, dito sa Mayren Film Productions. Matagal ng kay barkada ni Boss Ye.
Hindi siya karapat-dapat makilala mo. Nagmamagaling ka sa lugar namin? Alam mo ba kung nasaan ka? Alam mo ba kung sino kami? Ang pangalan ni Yezing, Ye Xiao. Siguradong narinig mo na, siya ang number 1 na big shot dito sa Haicheng. Ikaw, nagpapanggap na gwapo, PWE. Kumpleto na ang mga papel para sa paglipat mo. Simula ngayon ikaw na ang puno ng Mayren Film Productions. Ang magiging assistant mo ay si Anlan. Sige, papuntahin mo siya dito. Anong sabi niya? Sabi niya ipatawag daw agad si Boss An para harapin siya. Sino ka ba? At pakiramdam mo pwede mong makita si Boss An agad-agad? Tigilan mo na siya, sobrang daldal mo. Hubarin mo na lang yung damit, tapos lumayas ka na dito. Kung hindi mo tanggalin, kami nang bahala sa'yo mamaya. Anong ginagawa niyo dyan? Anong nangyayari? Andito na po kayo, Anzong. Siya ang pumasok dito para manggulo talaga. Palalabasin na namin siya agad. Walang respeto talaga. Tumabi ka nga dyan. Wang Zong. Ito po ang bagong Wang Zong ng kumpanya natin. Simula ngayon, lahat ng gawain ng kumpanya, siya na po ang bahalang mamahala. Wang Zong. Pasensya na po, hindi ko kayo nakilala agad. Sana po ay pagbigyan nyo na lang ako. Magpapakumbaba po ako sa inyo. Pasensya na po, Wang Zong. May mga magulang at anak po akong inaasikaso. Pakiusap, pagbigyan niyo po muna ako. Ayokong makita ang dalawang yan dito. Terminado na kayo. Kong Xiao, huwag kang ganyan. Nasa kumpanya tayo. Anong kinatatakutan mo? Wala namang tao. Naku, ang kumpanya nyo ngayon, ang gulo ng pamamalakad. Kung sino-sinong walang kwenta, pinapapasok lang dito. Kong Xiao, huwag kang ganyan. Huwag mong kalimutan, kaklase ng boss nyo. Yung bida, gusto mo pang manap, kumilos na maayos. Talagang kailangang ayusin ng kumpanya to. Ano ba tong pinapasok kung ano-anong tao sa oras ng trabaho nakakapasok dito sa kumpanya? Nanghaharas pa ng babae kong empleyado. Empleyado mo? Feeling mo kung sino ka? Bagong salta ka lang dito, ano? Isa ka lang namang alaga ni Yejeng na parang aso. Ang kapal ng mukha mong makipag-usap ng ganyan sa akin. Sino ba siya? Wala yang kwenta. Hindi ka yata tinanggap dito ng basta-basta. Masama ang araw ko ngayon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pag-iisipan kong patawarin kita. Kuya, bilisan mo kay Kong Xiao. Isang tawag ko lang, wasak na kaagad ang buhay mo. Kung matino kang tao, lumuhod ka na ngayon. Nagawa mo pa akong satan. Alam mo ba kung anong relasyon namin ng boss nyo? Kapatid ko yon. Alam mo ba kung sino ang boss ng kumpanyang to ngayon? Sino nga ba? Baka ikaw. Ha? Sino ba si Yejeng? Wala yang kwents. Ikaw, sino ka rin ba? Ako pa ang paluhurin mo? Niwalang buhay mo. Kulang para mailigtas ka. Alam mo ba kung sino si Yejeng? Siya ang number 1 na batang amo sa Haicheng. Malas mo ngayon. Tawagan mo siya ngayon din. Ipatawag mo siya dito. Tingnan natin kung may lakas siyang harapin ako. Guard! Tao dito! Anzong. Parusahan mo na siya para sa akin. Ito ang boss ng kumpanya natin. Narinig mo ba? Kapatid ako ng mismo boss nyo. Tara, tirahin nyo na yan. Para sa akin. Sandali lang, Anzong. Kanina, sino sabi mong siya? Ang sabi ko, si Wang Xiao ang boss ng kumpanya natin ngayon. Imposible yan. Si Ye ay galing mismo sa pamilya Ye, di ba? Si Ye Xiao ay nag-resign na. Ngayon, si Wang Xiao na ang humawak. Si Yejeng, di magdala ng tsinelas ko, di bagay sa kanya. Narinig ko, si Kong Xiao ang business partner natin. Anong negosyo pinangangasiwaan niya? Advertising business ng kumpanya natin si Kong Xiao ng Haihao Company ang humahawak. Downstream business ng kumpanya natin pala. Simula ngayon, itigil ang lahat ng pakikipagtrabaho sa Haihao Company. Maghanap ng bagong advertising company. Opo, Anzong, hindi ba to tama? May kontrata na tayo. Wang Xiao, mali ako. Patawarin mo na po ako. Suha, maayos naman ako sa'yo, di ba? Tulungan mo naman akong magsalita kay Wang Xiao. Mukhang mas mayaman at makapangyarihan si Wang Xiao kaysa kay Kong Xiao. Kung mapalapit ako sa kanya, sigurado sikat na sikat ako. At ang gwapo pa ni Wang Xiao. Yang mga ganyang manggugulo sa kumpanya, palayasin nyo na agad. Teka, tanggalin nyo rin ang damit niya. Ano bang antas mo? Pareho pa kayo ng suot ko. Hindi, Wang Xiao, bigyan mo ko pagkaon, Wang Xiao.
Mamaya, punta ka sa opisina ko. Babalangkasin ko ulit yung mga plano ng kumpanya at aayusin ko ang sistema dito. Opo. Sige na, umalis ka na. Wang Xiao, sinuntok mo siya kanina. Sigurado masakit kamay mo. Tara, masasyang kita. Boss? Ikaw pa akala mo makakatabi ka sa kama ni Wang Xiao? Sigurado ako, ikaw lang ang binabayaran niya. Hindi mo ako kayang tapatan. Lahat ng pondo ng kumpanya, nakalak lahat sa 10 proyekto na to. Paano mo nagagampanan ang pagiging general manager? Itong 10, pinili talaga naming mabuti ang mga proyektong to. Kapag lumabas na ang pelikula next year, tiyak na malaki ang kikitain natin. Hindi tayo aabot ng next year. Ngayon din, gusto kong ikat lahat ng 10 proyektong to. Kung sino man gusto sumalo diyan, bahala sila. Anong ibig mong sabihin lahat ay ikat? Ibebenta pa ng murang halaga? Boss, lahat ng proyektong ito ay pinag-aralan namin. Siguradong kikita talaga. At gumamit pa kami ng maraming koneksyon para lang makuha yan. Buong kumpanya, para sa akin, gumamit ng malaking parte ng resources para lang mapanalunan ko ang isang supporting actress na role. Tayo. Ipapakancel na lahat? Kailangan ko ng pera para mag-invest sa bagong project. Pero kung lahat tatanggalin, para na ring lugi tayo ng 70%, babalik lang ang 30% ng puhunan. Hindi ko iniintindi gaano kalaki ang malulugi. Ang kailangan ko ngayon ay maibalik ang kapital. Ayokong ulitin pa ang sinabi ko. Naiintindihan mo ba? Ano bang nangyari? Wala namang alam si boss tapos biglang sumabak. Nag-bankrupt ang kumpanya. Nakiusap ka pa sa akin noon. Akala ko ang galing-galing mo. Yun pala isa lang ring batang mayaman na walang alam. Ibebenta ang mga project. Mukhang may paboritong tao siya. Hindi pwede. Kailangan kong makaagaw ng slot. Wang Xiao, matagal niyang pinaghandaan ang drama na yon. Ganyan na lang tapos ikat agad? Baka naman pwedeng mabigyan mo ako ng magandang role sa new show? Siyempre, ang bida sa bagong proyekto, ikaw na ang gaganap. Totoo ba yan, Wang Xiao? Sobrang bait mo talaga sa akin. Mukhang mas gusto ako ni Wang Xiao. Nagmamataas ka pa? Ito ang bagong TV project na pinondohan ko. Pagkapasok ng funds bukas, agad na umpisahan. Gusto ko may resulta na sa loob ng 1 linggo. 1 linggo? Boss, sa film industry mula pag-aproba ng project hanggang shooting, umaabot ng kalahating taon yan. At may kasunod pang post-production, pinakamabilis 1 taon talaga. Hindi pelikula ang gusto ko, kundi short drama. Short drama? Short drama na 1 minute bawat episode. Ngayon lang ako nakarinig ng anumang film industry na ganyan, kaikling short drama. Kinanselan nyo lahat ng projects para lang gumawa ng ganitong pang-personal na short drama? Bilang taong 10 taon na sa industriya, hindi talaga kikita ang ganyang short drama. Ibang-iba ang pananaw ko compared sa'yo. Sa short drama na to, kikita ako ng hindi bababa sa 10 bilyon. 10 bilyon? Anlan, ikaw lang ang mag-execute. I-update palagi kay Liu Yue ang progress. Itong project, si Liu Yue ang may buong authority. Hindi mo na kailangang mag-alala. Bukas na mismo, magkakaroon ng matinding pagbabago na magpapaban sa 99% ng lahat ng teleserye at pelikula. Malulugmok sa crisis ang buong industriya, pero ang short drama ang magpapabuhay sa Mayren Film sa gitna ng ban at magiging #1 sa film industry sa susunod na 10 taon. Akala ko bagong project talaga. Yang si Wang Ye talaga, tulad ng sabi sa kwento, walang ibang nagawa kundi umasa. Marado. Siya yung Wang Ye, ang kilalang manugang ng pamilya Ye, Anzong. Ibig sabihin, wala na talaga akong pag-asang sumikat? Gawa niya bang sisikat? Ganyan kababa pa ang quality ng show, sa kanya lang nabaguhan, mangyayari ito. Nakakainis. Akala ko pa naman, dito ako kukuha ng followers. Ngayon, baka mawalan pa ako. Tama nga ang hula mo, Zhao Zong. Si Wang Ye puro kalokohan lang. Gagawin ko ang lahat gaya ng bilin nyo. Baby, ang galing mo talaga. Malapit ka nang maging bahagi ng Hong Dinghui at maging paboritong alaga ni San Ye. San Ye, Hong Dinghui. Pinakabagong balita. Dahil sa outbreak ng sakit, malaki ang pagbabago sa film industry. Pinatigil ang lahat ng sinehan.
Dahil sa bagong policy, halos hindi na makagalaw ang film industry. Anzong, napanood mo na ba ang balita? Ang laki ng gulo ngayon. Pinapanood ko ngayon. Paano nalaman ni Wang Xiao agad? Nagkataon lang siguro. Pero, totoo, nailigtas niya ang kumpanya. Kahapon, ibinenta ko lahat ng project. Kahit nalugi tayo ng 70%, at least nabawi pa ang 30%. Kung hindi, malulugi ang kumpanya natin at magbabankrupt. Sa tingin mo kaya talagang sisikat ang short drama niya? Hindi. Wala siyang alam sa film industry. Bago lang talaga siya sa field. Hindi na mauulit ang swerte. Hindi pwede. Kailangan kong makalapit sa kanya. Kahit na si Wang Ye ay di kagalingan, pamilya Ye pa rin siya. Wang Xiao, ako si Xiao Long. May time ka ba? Gusto kitang yayain kumain at mag-sorry tungkol sa nangyari dati. Tama naman. Hinahanap din kita. May malaking tao na dumating ngayon sa Haicheng. May dalang ilang trilyon. Gusto mo bang sumama at makihati? Trilyon? Wang Xiao, kahit ano pa iutos mo. Mula ngayon, ako na ang pambato mong bata. Para sa iyo, lalaban ako. Tanghali sa Qingyun Restaurant. Hinihintay ko ang pagdating mo. Hello, Wang Xiao. Sobrang bastos ako dati sa'yo. Gusto kitang anyayahan kumain para humingi ng tawad. Sino to? Ako si Xu Suhan. Si. Kailan? Tanghali, sa Qingyun Restaurant. Sagot ko na ang bayad. Hehe, dapat talaga pumunta ka ha. Mua-mua. Nandito na lahat sa Qingyun Restaurant. Medyo interesante to. Hindi na dapat mag-order ng masyado marami. Mamaya, may isa pa akong kain dito. Gusto mo ba sumama sa akin? Anong matinong kain pa? Meron kang pupuntahan. Gusto mo lang naman dalhin ako para ipagyabang. Para maipagmalaki mo lang ang sarili mo. Diba? Sige, bihira ka mag-ayawang Xiao. Pagbibigyan kita. Babe, tanghali pizza, gabi chicken joy naman ang alok ko sa'yo. Liang Xiao, ang weird mo talaga. Alin ba mas gusto mo? Baka o manok? Nakakainis ka. Ayoko nang kausapin. Alam mo ba kung ba tayo nandito sa Qingyun Restaurant ngayon? Diba para kumain ng steak? Itong Qingyun Restaurant, pag-aari to ng kuya ko, si Long Wei. Ngayon kasi, mag-entertain siya dito ng isang sobrang importanteng bisita. Ako naman, nauna lang dito para asikasuhin muna lahat. Mukhang malaki tiwala ni Kuya Long sa'yo. Mas nauna ka pa kesa sa ibang mga kaibigan, makita yung bisitang pati si Kuya Long sobrang galang na galang, natural lang. Syempre ako na yung pinaka-pinagkakatiwalaan ni Kuya Long. Hahaha. Uy, hindi pa natin nakikita yung bigatin. Nauna pa yung kakilala ko. Tara na. Uy, hindi ba ito yung sikat na si Shusuhan? Liang Yu, anong ginagawa mo rito? Shusuhan, sawa na si Kong Xiao sa'yo. Ngayon kasama na lang ganitong klase. Ha, dalawa lang order nyo, yun na yun. Wala kayong pambili. Wag na pumorma sa mamahaling restaurant. Ang ganitong lalaki, nitingnan ayaw ko nga. Haha, Liang Yu, huwag ka masyadong lumampas. lumampas. Shusuhan, dati niligawan kita. Magkano ginastos ko sa'yo? Ang bilis mo lumipat kay Kong Haihao. O sige na nga, si Kong naman talaga may pangalan naman sa Haicheng. Ngayon nilaspag ka na ni Kong. Lumipat ka na naman sa gwapong to. Hindi ako natutuwa dyan ah. Anong gusto mong mangyari? Simple lang. Gusto ko siyang linisin lahat ng dumi sa sahig. Dilaan at linisin. Ikaw. O kaya maghubad ka na lang dito, sa harap ng boyfriend mo. Asikasuhin mo ako hanggang masarapan ako, tsaka ko kayo palalayain. Hahaha. Huwag mong lokohin masyado. Bakit? Natatakot ka? O di pa linisin ng boyfriend mo? Kung hindi ako kakain, E di idadaan ka ng nakatayo, lalabas kang patagilid. Yung nandyan sa sahig, kakainin mo talaga yan ngayon. Kahit ayaw mo, kakainin mo. Kahit butil pag may maiwan, puputulin ko 3 binti mo. Liang Yu, huwag mong akalain na porket kasangga mo si Long Wei, kaya mo na gawin lahat dito sa Haicheng. Hayop ka. Sumasagot ka pa kay Liang Xiao? Sinaktan mo girlfriend ko, sinasabi ko sa'yo, dito sa kalsadang to, wala pang nangahas gumalaw sa akin. ngayon meron na. Liang Xiao, Pasensya na, Wang Xiao. Hindi ko rin in-expect na makakasalubong ko siya. Umalis ka na dali. Kung hindi ka na makakaalis mamaya. Patay kayong dalawa. Yung kuya ni Liang Yu, si Long Wei yun, siya ang pinaka-boss sa ilalim ng Haicheng. Magalit si Liang Yu, magagalit din si Kuya Long. Wala ni isa nakakatakas sa inyo. Umalis ka na.
Dali umalis ka na. Bakit sobrang concern mo sa akin? Anong oras na? Kung ano-ano pa sinasabi mo, huwag mo na akong idamay. Dahil baka mapahamak ka rin dahil sa akin. Sinabi nilang sasaktan ka nila. Seryoso sila doon. Gusto nyong makaalis? Tingin nyo makakalis pa kayo, mga tao? So, tao ka pala ni Longwei. Ngayon mo lang naisip na tao ako ni Kuya Long. Huli na. Dalhin nyo yung lalaki, putulin nyo ang dalawang binti. Ngayong gabi may VIP si Kuya Long. Bawal maduguan ngayon. Hindi mo ba kayang umisip ng diskarte? Hilay na yan palabas at bugbugin na lang. Sabi ni Kuya, bawal gulo ngayong gabi. Dapat behave kayong lahat. Ang damot mo naman. Kung takot, tabi na lang. Mga tol, Tandaan nyo, si Wang Xiao ang natatangi kong kuya. Sino man manggaway kay Wang Xiao, kalaban na siya ni Long Wei. Kung hindi kita kayang iligpit ngayon, palitan ko na lang apelido ko. Agoy, Agun, buti dumating ka na. Siya yun. Siya nang gulo dito. Siya nagsimula, siya yon. Bantayan mo ng mabuti. Hoy, Kuya Long, lagot tayo. Diyan sa Chindian Restaurant, may tropa tayo, balak putulin binti ni Wang Xiao. Ha? Anong pinagsasabi mo? Agun, bantayan mong mabuti diyan. Parating na ako. Kung may gumalaw kay Wang Xiao ng kahit isang buhok, ubusin ko buong pamilya niya. Araw-araw ginagamit pangalan ko. Nanggugulo sa labas. Hindi ba pwedeng maging mahinahon minsan? Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Kuya Liang. May konting pag-asa ka pa. Pag dumating si Kuya Long, hindi lang bintiang, mababali mo. Shusuhan. Ikaw, magpakababa ka na lang muna. Mamaya matutulungan pa kita kay Kuya Long. Pero, yung kasama mo, siguradong mamamatay ngayon. Yang Yu, palabasin mo siya, tapos ako maghuhubad. Ang kapal ng mukha. Kung gusto mo talagang maghubad, bilisan mo na lang. huwag kang maghubad. Agun, ano bang ibig mong sabihin? Hatian mo tayo ng saya, ayaw mo ba? Yung iba gusto nila makita eh. Sabi nyo ba tama, mga tol? Ha. Uy, anong nangyari sa inyo ngayon? Dati, pag may babaeng na pag-uusapan, para kayong may energy drink, ngayon para kayong nalanta. Kahit hindi siya masyadong sikat, may pangalan pa rin siya. Ayaw nyo ba talagang manood? Ha. Bakit ikaw pa ang nagsabi na maghubad? Ngayon tutulungan na nga kita. Ikaw pa ang kunwari malinis ngayon. Hindi ba ikaw pa ang nagsabi na maghubad? Ano yung pakunwari mong tinatakpan, para kanino ba yan? Gusto mo pa bang iligtas ang boyfriend mo o hindi? Ikaw din, lalaki ka. Sobra ka na. Pati girlfriend mo halos hubarin na sa harap ng lahat. Ayos ka lang dyan. Liang Yu, put angina, tahimik ka na lang sandali. Mamaya andyan na si Longge. Tingnan ko lang paano ka lalabas dito. Agun, Bakit parang baliw ka ngayon? Hindi ba mas nauna lang akong makilala si Big Bro kaysa sayo? Bro, hindi mo na ba ako itinuturing na kaibigan? Gets ko na. May gusto ka sa babaeng to. No. Nahihiya ka lang sabihin. Mamaya pagdating ni Longye, bahala ka dyan kung gusto mong maglaro. Ha? Sinong magtatangkang mangbuli kay Boss Wang Xiao, ha? Longye, sa wakas nandito ka na. Ayun siya. Siya talaga ang nanggugulo dito. Longye, bakit mo ako sinampal? May posibilidad ba na siya pala ang big time na hinihintay ko? Huwag mong gawing biro, Longye. Yan lang naman ang toy boy na kinukuha bilang halaga. Pati to. Nagbabalak maghubad para mangakit ng tao dito. Hahaha. Impossible. Hindi talaga maaari. Longge, yang si Shusuhan na yan, siya naman, ginagamit lang ng iba. Paano naman siya aabot sa ganito kalaking tao? Longge, etong lalaking to, siya naman ay isang. Paano ba kita tinuruan dati? Huwag kang maging abusado dahil lang may kapit ka. Mrs. ni Wang Xiao, ako po ang hindi naging mahigpit sa tao ko. May mga tao lang akong sumobra uli sa inyo. Xiaolong,
Alamin mo muna kung ano talaga ang nangyari. Para naman hindi nila masabing ginagamit ko lang ang pwesto ko. Ikaw ang magkwento. Si Liang Yu, ano bang papel niya dito? Bakit niya pinakain kay Wang Xiao ang pagkain sa sahig? Longje, nagkamali po ako. Longge, patawarin mo na ako. Longge. Anong pakialam sa akin kung humingi ka ng tawad? Wang Xiao, patawarin mo ako. Wang Xiao, pakawalan mo na ako. Ako lang tong walang pakundangan. Ako tong walang kwentang tao. Wang Xiao, patawad na. Patawad na, pakawalan mo na ako. Wang Xiao. Suha, tingnan mo naman, noong nakaraan. Ang bait ko sa'yo, di ba? Tulungan mo naman ako, sabihin mo ng ilang salita para sa akin. Suha, pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo naman ako. Suha, Anong oras na? Ikaw pa gustong hawakan ng binti ng tao. hindi ko yon ibig sabihin. Longje. Kakain ako. Kakain ako. Grabe, bulag na siguro ito. Gusto pang gambalain ang mga bisita kong importante. Dalhin niyo palabas, ilagay sa sako. Longji, maawa ka na, Longji. Maawa ka, Longji. Saan ka pupunta? Hindi pa nagsalita si Wang Xiao. Aalis ka na. Saan ka pupunta? Hindi pa nangungusap si Wang Xiao. Una ka pang umalis. Si Liang Yu. Si Liang Yu ang nagutos sa akin gawin to. Pakiusap, mga kuya, palampasin niyo na ako. Alam ko na ang maling ginawa ko. Alam mo na ang mali mo. Pero anong kabuluhan nun? Ang kuya ko hindi pa rin masaya. Wang Xiao. Alam ko na ang mali ko. Magpapakumbaba ako, magsosorry ako sa'yo. Anong silbi ng sorry? Kaya mo ba magbayad ng ganyan, ha? Kaya ko. Pwede pa. Ano bang klasing tao si Wang Xiao? Mapapansin ka ba niya? Umalis na tayo. Ayoko nang sayangin ng oras sa ganitong tao. Kanina hindi ba sinabi niya na may serbisyo? Sabihin mo sa mga kuya, huwag sayangin ang oras. Mga kuya, ngayong nagbayad na si Wang Xiao. Mga kuya, huwag na kayong mahiya. Salamat, Wang Xiao. Anong ginagawa niyo? Huwag kayong lumapit. Xiaolong, tulungan mo akong maghanda ng grupo ng mga bihasa. Sa loob ng 3 araw, may malaking gagawin ako. Ako si Long Wei. Wala akong iba, maliban sa dami ng mga kuya. Ang kailangan ko ay mga bihasa. Hindi naman porket marami, matatapos na ang gawain. Pag nagawa na to, ikaw na ang magiging longge sa buong Beyu. Walang problema. Pero, Wang Xiao, saan nyo gagamitin to? Ayon sa plano mo, tapos na ang unang parte. Ikalawa at ikatlong parte, magsisimula na. Unang drama. Ilang pera na lang may natira sa kumpanya. Ipus natin lahat, bumili ng exposure online. Palakihin ang ingay. Nasa mahigit 20 milyong piso pa ang kumpanya. Gamiting lahat para sa exposure. Oo, lahat. Bukod pa dito, si Xu Suhan ang magpapatuloy na protagonista sa ikalawa at ikatlong parte. Opo, boss. Si Xu Suha, may talento talaga. Napagawa niya kay Wang Ye na gamitin lahat ng pera ng kumpanya para magpadrama at gumawa ng ingay online. Pero kung gusto niyang sumikat gamit ang short drama, imposible. Ang unang parte, malapit nang lumabas. Ang pangalan, Woody Janjan Shengsu. Hindi mo talaga maintindihan. Ganitong drama, masyadong baduy, gasgas na. Diretsong mauuwi sa sayang lahat ng investment. Mas mabuti pa ako na lang ang makakuha ng investment at magamit ko para sa sarili ko. Bumalik ka agad, may itatanong ako sa'yo. Ha? Sige, babalik ako agad. May kailangan lang akong gawin. Balik muna ako. Drama malapit nang lumabas. Sige, boss. Papa? Wang Ye, ginamit lahat ng pera ng kumpanya para lambingin ang isang babae sa industriya ng drama. Ipaliwanag mo nga sa lahat. Uy, kuya! Anong nangyari sa mukha mo? Sino namang nanakit ng ganyan? Ano nangyari, Jenger? Di ba ikaw sabi mo na nadapa ka lang? Ako nga, lasing lang ako. Nadapa lang. Uy, kuya! Kuya! Mukhang hindi nga eh. Parang nakasakit ka ng tao. Nabash ka ng grupo, di ba? Totoo nga, lasing lang ako. Nadapa lang. Tsaka, sa Haicheng, sino ba ang gagawin ito sa akin?
kuya? Baka may na-offend ka na. Ang alak, wag mo bastang inumin kung kani-kanino. May alak na dapat igalang. Sige na, Wang Ye. Ginamit mo ang pera ng kumpanya para sa isang actress. Ngayon, sobrang hayag mo na nga. Papa, ano pong ibig niyo sabihin? Yung ginamit kong pera, business production lang at promotion. Normal na investment lang to. Anong kinalaman ng actress dito? Nagdadahilan ka pa. Tingnan mo nga. Nagkaproblema ka pa sa labas. Nanakit ka. Itong mga larawan, nakuha ng media. Saan pa ilalagay ang dangal ng Ye family? Huwag mong kalimutan ang estado mo. Papa, wala akong kinalaman sa mga actress. Malinis ang konsensya ko. Pwede tong paasangin sa langit at lupa. Sinabi ko na sa'yo, ang pera ko, normal na investment lang. Panibugho? Away? Ito ba ang tinatawag mong malinis? Para sa isang babae lang, ginastos mo ang ganitong pera, pinagkaguluhan mo pa. Ang tagal mong nawala, maski kamay, di mo nahawakan. Talaga, genius ka. Akala mo lahat gaya mo. Gastos ng pera. Hanap lang ng babae. Wang Ye, ginamit mo perang pangkumpanya para sa short drama. Pinapatayo mo ang isang babaeng pabalik-balik sa lalaki. Ito ba ang attitude mo? Zhao Zong, bakit mo nasabing ang short drama project na investment ko? Sigurado mo bang babagsak? Sa isip ko, ang project na ito magiging trendsetter ng buong industriya. Trendsetter? Mas sobra ka yata magtiwala. Huwag mong isiping nagkapera ka sa pagmamano ng lupa. Sa tingin mo kaya mo na lahat? Madaling magbida, madaling magyabang. Nag-invest ka sa Mayren Films. Ang laki ng ginastos mo, wala man lang tunog. Pera? Maghihintay pa ba ng ilang taon bago makuha? Wang Ye, ako pagdating sa pera, mabilis lang. Itong investment, hindi ko na kailangan maghintay ng isang araw. Bawi ko agad. Isang araw lang? Grabe, laki ng yabang mo. Halika, ipakita mo nga sa lahat, paano mo bawiin ang lahat ng perang iyon. Boss Ye. Boss Ye. Lan ngayon, kasama ko ang inyong grupo. Nandito ako kasama si Boss Wang at pati ang chairman ng Ye Group. Makinig kang mabuti. Ngayon, i-report mo ang detalye ng kumpanya. Gusto naming malaman ang kasalukuyang operasyon ng Mayren Films. Sige po, Boss Ye. Kakatapos ko lang sundin yung utos ni Boss Wang. Ipa-release yung bagong series, Woody Jan Wang Shen Shu, sa lahat ng online platforms. Sandali lang, anong series yan? Woody Jan Wang Shen Shu. Wang Ye, anong klaseng pangalan yan? Ang corny naman, parang sobrang baduy na niyan. Grabe. Parang minumura niya yung nanay mo ah. Uy, pa, di ko ganun ang ibig sabihin. Sige na, balik tayo sa usapan. Oh, Lan, ituloy mo na. Ayon sa plano ni Boss Wang, lahat ng pera ng kumpanya ginamit na para sa marketing at pagpapalakas ng online presence. Sa ngayon, mahigit 200,000 na ang kinita natin. Magkano yun? Magkano daw? Eksaktong 230,000. Itatanong ko sa iyo, magkano ang total na investment ng kumpanya? 20 milyon. Sinalpak ang mahigit 20 milyon, pero ang bumalik, mahigit 200,000 lang. Tama po. Wang Ye, sira na ba ulo mo? Dahil lang sa isang babae, dahil kay Nutian, sinayang mo ang mahigit 20 milyon. Iyan na ang pagtataksil mo sa Ye family. Wala na siyang pakialam sa'yo. Dapat nang paalisin yan sa Ye family. Ako nga todo kayod para sa Ye family pero ako pa ang pinapalabas mong traidor. Gumastos ng mahigit 20 milyon, pero ang balik e wala pang 10%. Pinaubos mo na ang assets ng Ye family. Yan ang tunay na pagtataksil. Huwag kang masyadong mag-init ng ulo. 20 milyon lang naman yan. 20 Maliit milyon. na investment lang yan. Hindi nagpapalibre ang grupo sa mga tambay. Ang Ye family, hindi nagpapalibre sa pogi lang. Hindi naman talaga umasa ang pamilya sa'yo. Pero ngayon, yung kumpanyang pinaghirapan ko, ubos na dahil sa'yo. Pinaghirapan kong kitain ng mahigit 2 milyon. Ikaw pa, may lakas ng loob pang magyabang dito. Kung sa usapang pera, saan mo kinuha ang kumpiyansa mong tapatan ako? Wang Ye, Ye Zheng, ay vice president ng group. Kung mas malaki kinita mo sa kanya, yung posisyon niya, sa'yo na. Sige, asahan ninyong paninindigan nyo yan. Yung posisyon ng vice president ng grupo, ako na si Wang Ye, ang tatangan nun. Yung pwesto ng vice president, para lang yan sa may kakayahang magdala ng grupo. Ikaw, bukod sa pagyayabang, anong kaya mong gawin, Pogi? Lan, ibigay ang real-time data. Wait lang, magsusunod na yung data. Mula umpisa hanggang ngayon, 10 minuto ang lumipas. Umakyat ang balikita sa 620,000. Ang bilis ng pag-angat. Lan, paalala lang, bukod sa akin at kay Director Zhao, naririnig din ng chairman. Huwag mong gawing peke yung datos dahil kay Wang Ye. Boss Ye, totoong datos po ito. Pumasok na talaga ang bayad sa account mismo ng kumpanya. Si Liu Yue, pwedeng magpatunay. And
Imposible yan. Kahit pelikula pa, imposibleng kumita ng ganyang kabilis ng ganyang halaga. Kahit umabot pa ng 6.2 milyon para mabawi ang 20 milyon na ginastos, kakalbuhin muna ako ng unggoy. Walang kaso, Director Zhao. Upo lang tayo at hintayin natin. Tingnan natin kung kailan maibabalik ang 20 milyon. Wang Ye, huwag kang magpakasaya. Maski pinakawalang kwentang pelikula, may growth period din pagpalabas na. Sa tingin ko dyan sa show mo, pinakamarami na ang 1 milyon pang dagdag. Anlan, i-update mo ulit ang datos. Sige. Umabot na sa 9.43 milyon ang balik na kita. Itong short drama na to, hindi pala ganun kasama, gaya ng akala. Tama ka dyan. Lagpas na ng 20 milyon. Nabawi na ang ginastos sa promotion. Di ko inakala na ganito kalaki ang potential ng short drama na ganito. Wang Ye, maliit ang tingin ko sa galing mo ngayon. Pa, umpisa pa lang ito. Itong Woody Jan, Wang Shenshu ko. Siguradong kikita ng hindi. Bababa sa 100 milyon. Yung ganitong short dramas, 4 ang kaya kong gawin sa isang buwan. 2.2 million pa ang patuloy na pumapasok. Boss Wang, parang nananaginip ako. Hindi ko akalain. naalala ko, may iba pa akong meeting. Aalis na muna ako. Yi Vice President, yung mataas na pwesto, para lang sa may kaya. Yung upuan mo, dapat mo nang ipaubaya. Yung sabi ninyong walang lugar ang tambay sa grupo, ang Ye family, hindi nagpapalibre sa pogi. Hindi naman talaga umasa ang pamilya sa'yo. May gagawin pa ako. Kailangan ko nang umalis. Mauna na ako. Mag-ingat po kayo sa kalusugan nyo, ha? Tsai, hatid ko muna si Zhao Zong. Umuwi na kayo. Kailangan ko na ring magpahinga. Sipo, Tsai. Sandali lang. Yung tungkol sa posisyon ng Vice President, pag-usapan na lang ulit natin mamaya. Ang daming kailangang asikasuhin ng grupo ngayon. Kailangan pa natin si Ye Zheng sa ngayon. Siyempre may malaking ambag ka sa Ye family. Bibigyan ka ng mas malaking kapangyarihan ng grupo. Bahala na po kayo, Tay. Susunod po ako sa plano nyo. Tingnan natin. Mas matigas ka ba o mas matigas ako? Wang Ye! Sisigaw na talaga ako. Hello. See? Naintindihan ko na. San Ye? Nahuli na si Wang Ye. Ayos. Ituloy mo lang ang pagpapalapit mo sa kanya. Alam ko na kung anong dapat gawin. Kung makuha mo ang atensyon ni San Ye, nasa iyo na, Wang Ye, kung may kakayahan ka. Lumabas na, lumabas na. Miss Xu, isa-isa lang kayo. Uy, Miss Xu, paano mo nagawa ang maging sikat dahil lang sa isang short drama? Miss Xu, pwede ba namin malaman paano mo nakuha ang ganitong tagumpay sa short drama? Miss Xu, nabalitaan namin na nagpalit ng boss ang Mayrin Films. May kinalaman ba ang success ng show sa bagong boss? Oo, ibang klase talaga si Wang Zong. Hindi lang siya may matinding business sense, pati sa content at paglikha, siya rin mismo ang nag-asikaso ng lahat. Ibig niyong sabihin, Uy, Miss Xu, Miss Xu. hello, sigurado ka bang nakaalis na from New City ang eroplano? Sigurado, may isang AG-550 na business jet mula New City papuntang Haicheng International Airport. Ayos, yung grupo ng goons na pinahanda ko sa'yo dati, handa na ba lahat? Naghihintay lang ng utos. Aalis na kagad. Magkita tayo sa kanto ng Yekun Road. Yung iba, hintayin ang instructions ko. Copy. Suna. Uy, saw lang. Sabihan mo mga kakampi nating maging maingat. Ang kalaban pawang mga profesional na hitman, hindi sila basta-basta. Sa nakaraang buhay, isang tawag na si Zhang Shenghong, tycoon sa finance, nagbenta ng 50 bilyon mula Wall Street, dumating dito sa Haicheng. Pero pagbaba pa lang ng eroplano, dinukot na siya. May itinatago pa pala siya. May iba na kahit mawala ng pera, basta mapatahimik lang siya habang buhay.
Xiao Chen, gaano pa katagal? Malapit na po, boss. Xiao Chen. Hindi ba pera lang ang kailangan nyo? Magkano ba ang binigay nila sa inyo? Magbibigay ako ng 10 beses pa. Pakawalan niyo ako. Magandang araw, young Master Wang. Tapusin niyo silang lahat para sa akin. Sugod. Tara na. Tayo naman ang kasunod. Sino kayo? Ako si Wang Ye. Ako ang manugang ni Ye Zhengling. Ikaw pala yung nagbenta ng lupa. Kumikita ng 20 bilyon. Tapos gumagawa pa ng short drama? Ikaw pala si Wang Ye? Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Di ko na kayang masakliyan. Tara na, bilasin mo. Dalhin mo ako. Ginoong Zhang, wala ka bang gustong itanong? Halimbawa, bakit ako eksaktong nandito sa lugar na to? Galing pa ako mula New Cheng papuntang Haicheng. Dahil sa isang tao. Sino naman? Si Sanye ng Hamdingwi. Sanye. Malapit ka na ring maging kabilang sa Hongdinghui, maging tao ni Sanye. Ang Hamdingwi ay isang misteryosong organisasyon na pinamumunuan ni Sanye. Si Sanye ay gumagamit ng mga batang babaeng inampon para maipasok sa mga pinaka-powerful na tao sa iba't ibang industriya. Sabi nila, si Sanye ay sobrang misteryoso. Kahit mga babaeng inampon niya, daw, hindi pa nakikita ang tunay niyang mukha. Ako, nandito, para magtatag ng Haicheng Chamber of Commerce, para labanan ng Hamdingwi. Yung gumatake sa'yo ay mga tao ni Sanye. Kaya, paano mo nga nalaman? Ang itineraryo ko, wala akong pakialam. Dahil, pinagkakatiwalaan kita. Ginoong Zhang, iniimbestigahan nyo na pala ako. So, kontento po ba kayo sa resulta? Haha, kung ilalarawan sa 4 na salita, asawang nakakabit. Sa tingin nyo po ba, karapat-dapat akong tawagin na asawang nakakabit? Sa mga nangyari nitong mga huli tulad ng pagbili mo ng lupa at ang showbiz na ginagawa mo, ang masasabi ko lang, ang galing mong magtago tahimik pero pag kumilos ka, nakakagulat talaga. Sa paglaban sa Hamdingwi, wala akong kasiguraduhan, pero feeling ko kakayanin mo. Ginoong Zhang, wag nyo naman akong lokohin. Kung kayo nga hindi sure sa bagay na yon, ako pa kayang asawang nakakabit lang. Ano bang karapatan at lakas ko para lumaban? Ang mga bigating tao dito sa Haicheng, puro lalaki, at ang kanilang mga kasama, puro matitinding babae. Pero ikaw, iba ka. Ikaw si Ye Zhengling, na tanging manugang. At, meron ka pang, malakas na pangalan. Sino bang babae ang gugustuhin? Gastosin ng oras ang paglapit sa'yo? Eh yan po, parang binababa nyo yata ako. Kahit na asawang nakakabit ako, sa totoo lang, parte pa rin ako ng makapangyarihang pamilyang Ye. Hindi mo pa talaga kilala ang Hamdingwi. Hindi pangkaraniwang. Mayaman lang ang gusto nila, kundi mga lalaking may mataas na posisyon at kapangyarihan. Noon, hindi ka pasok sa mata ni Sanye. Pero ngayon, hindi na sigurado yon. Sa ipinakita mong galing sa negosyo, lumagpas ka na kay Yesing. Ngayon, dapat mag-ingat ka na. Salamat Ginoong Zhang, sa babala. Aba, si tita masyado ring magaling magtago Lalong nagiging interesting. 3 araw mula ngayon, itatayo na ang Haicheng Chamber of Commerce. Sa panahong yun, pipiliin ang isang taong talagang pinagkakatiwalaan ko para maging Vice President. Ngayon, pwede ko nang gawin ang desisyong ito. Bakit mo ako tinititigan? Baka naman gusto mong ako na ang gawing Vice President, ano? Bakit hindi? May lalim ka, may kakayahan, may sariling paraan. Ang pinaka-importante, wala kang babae ng Hongdinghui sa tabi mo. Kung ganoon, gusto ko sanang tanungin si Ginoong Zhang ng isang bagay. Kung ako ang napiling Vice President ng Haicheng Chamber of Commerce,
Ano naman ang makukuha ko? Pera, nagdala ako ng 5 trilyon. Hindi ako pwedeng tumagal dito sa Haicheng. Ipapasa ko ang pondong yan sa Vice President para. Pamahalaan. Bukod doon, kayo sa pamilyang Ye, ang pinakamalaking negosyo sa Haicheng. Sa tingin mo, palalampasin ka ba ng Hang Dingwei? Ikaw ang lantad, sila ay mga anino. Naniniwala ako sa talino mo. Hindi mo pwedeng baliwalain ang Hang Dingwei bilang isang posibleng banta. Isipin mo na lang, pakiusap ko na to. Ano? Ang presidente ng Chinese Chamber of Commerce sa Financial Street nagdala ng 5 trilyon para makipag-usap tungkol sa partnership. Si Jiang Shenghong, hinihiling niya na ang lahat ng bigating tao at negosyante dito sa Haicheng ay sumali sa Chamber of Commerce. Kahit magkano pa yan, kailangan kong makuha ang imbitasyon para sa Haicheng Chamber of Commerce. Mas lupay ka pa kay Sakay. Liang yun na makong na yun. Bakit? Hindi pa nga ako seryoso dito. Sumusuko ka na agad. Hello? Si, alam ko na. Kung Xiao, anong problema? Si Zhang Shenghong, bubuo daw ng Haicheng Chamber of Commerce. Gusto ko talagang sumali sa chamber na yon. Siya yung balitang. Patagal nang gustong pumunta sa Haicheng. Na tiger ng negosyo mula sa Financial Street. Oo, siya nga yon. Kung makasali lang ako sa Haicheng Chamber of Commerce, makakabahagi ako sa 5 trilyon na yon. 5 trilyon. Yung tumapon lang na pera mula sa mga kamay ng bigating yun. Astronomical na halaga na agad. Ikaw talaga, puro pera ang iniisip mo. Kung mapalapit lang ako kay President Zhang, magiging bigating negosyante rin ako dito sa Haicheng. Hello? Ibigay mo ang aking pamanang pamilya. Ipagpalit mo sa isang imbitasyon. Wang Ye, dati akong napahiya. Ngayong pagkakataon, babawi ako ng 10 o 100 beses. Ika'y magbabayad sa akin. Kung Xiao, huwag kang magalit. Tuloy natin ito. Ito ang imbitasyon na pinadala ni Jiang Shenghong. Imbitasyon, pagkatapos ng 3 araw, magbubukas at itatatag ang C-City Business Chamber. Kailangan nila ng isang Executive Vice President. Kung makukuha mo ang pagkakataong ito, makukuha mo ang pamana ng pamilya ni Ye. Tao! Dalhin na ang aking Yan Shou Xuan Stone. Narinig ko si Zhang Shenghong. Sobrang tutok sa health. Naglabas talaga ako ng malaki. Sa ibang bansa, bumili ako ng Yan Shou Xuan Stone na ito. Sigurado akong matutuwa siya. Dagdag pa, ako pa ang pinakaunang anak ng Ye family. Tong pagiging Vice President, para sa akin na to. Kapag dumating ang panahon, kahit hindi ibigay ng matandang yon ang pamana sa iyo, kikilalanin pa rin ang katayuan mo. Kung hindi niya ibibigay, kukuhain ko na lang. Wang Ye, pag naging Vice President na ako, ipapakatapat kang gumapang sa lupa para magsumamo sa akin. Grabe, ang bongga ng event na to ah. Tingnan mo nga kung sino ang nag-organisa. Only someone like Jiang Shenghong, na bigating tao, kayang paanyayahan ang mga bigating tao dito sa C-City. Ito na ang pinakamataas na level na business chamber sa kasaysayan. Kung Xiao, kung maging Vice President ka, ikaw na ang pinakamataas na tao sa CCT. Kumadyot ka lang, yayanig ang CCT. Maging Vice President, hindi imposible. Sa abilidad ko, sigurado, sooner or later, mapapansin din ako ni President Zhang. Ang lupit mo talaga, Kung Xiao. Kung gusto mo, mamaya patawag mo yung best friend mo, sabay tayo mag-enjoy. Nakakainis ka. Yi Xiao, dumating ka na. Ye Xiao. Hi Hao, sumama ka rin sa business chamber? Oo nga, President Zhang ang nag-imbita sa akin. Ayos-ayos. Mamaya sa election ng Vice President, huwag mong kalimutan bumoto sa akin. Ano, sasali ka rin sa election ng Vice President? Wang Ye, bakit Pogi? Anong ginagawa mo dito? Hindi kaya, sumasali ka rin sa business chamber? Anong meron? Dalawa lang kayong talunan? Nakasali dito? Ako pa ba? Hindi? Sino ang tinawag mong talunan? Wang Ye, huwag ka masyadong mayabang. Pag Vice President na ako, panghihinayangan mong mabuhay.
B, Kung Haihaw? Talaga bang iniisip mong pwede kang tumakbo bilang Vice President? Siguro naman hindi magkamali. Si President Zhang. Gusto nyo ring tumakbo bilang Vice President? May napili ng Vice President. B. Ano? Imposible. Imposible. Bakit imposible? Maraming bagay na hindi mo alam. Hindi mo alam ang balita kasi wala kang karapatang makarinig ng insider info. Sige nga, sabihin mo, sino ang tao na yon? Ako. Uy, alam mo ba kung anong klase ng tao ang pwedeng maging Vice President? Dahil lang ba sa pagiging manugang mo? Palagay ko, di ka makakapasok man lang. Ikaw, meron ka nito? Ano to? Ni hindi mo kilala ang imbitasyon, ang nagkaka-claim pa na Vice President. Ako, bilang Vice President at host ng event, di na kailangan ng imbitasyon. Wang Ye, pinakahanga ako sa'yo kasi kahit mahuli ka sa pagpapapogi, hindi ka namumula o kinakabahan. Tuloy mo pa rin ginagampanan. Alam mo, ang tibay mo. Bakit ako mag-aaksaya makipagpapogi sa inyong dalawang pogi? Itong Vice President ay si Zhang Shenghong ang nagmakaawa sa akin na tanggapin ito. Ano sabi mo? Sabi ko, ang Vice President na to ay si Zhang Shenghong ang nagmakaawa sa akin na tanggapin. Sinasabi mo, masyado kang matalino? Anong klaseng tao si President Zhang? Pag kumadyot si President Zhang, yayanig ang C-City. Siya pa ang nagmakaawa sa iyo? Nagpapanggap kang importante. Kung hindi dahil sa Ye family na likod mo, ni hindi ka karapat-dapat tumayo dito, makipag-usap sa akin. Huwag kang magyabang lang dahil kilala mo si Long Wei. Hindi ibig sabihin napakalupit mo na, tungkol sa kakayahan at talino. Ni hindi ka abot sa isang buhok ni Kung Xiao. Relax, babe. Pag Vice President na ako, kahit si Long Wei sa harap ko, pogi lang yon. Sa totoo lang, pagpapapogi lang ang kayang gawin mo para masustain mo ang konti mong pride sa keling. Tama? Maraming salamat, President Wang, na binigyan mo kami ng oras dumalo sa CCT Business Chamber ngayong araw. President Wang, ito ba ang mga actor na binayaran mo? Oh, mukhang hindi naman ganun kagaling. Saan galing ang pogi na yan? Sino siya? Ako, si Ye Zheng. Hindi ako para kausapin ka. Ikaw, ni hindi ka karapat-dapat kausapin ko. Grabe, lakas ng loob mo. Ikaw, dahil lang sa pera ni Wang Ye, napapansin dito, nakakatayo dito, nakikipag-usap sa akin, swerte ka na? Dati pa, ni hindi ka makakalapit sa akin? Paano na ang anak mo si Ye Xingling? Naging ganito ka kawalang galang? Walang takot ang batang to. Grabe, tinawag pa ang pangalan ng tatay ko. Pogi, sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong magyabang na si Wang Ye ang backup mo. Ngayon, galit si President Zhang sa kanya. Ni siya, walang kasiguraduhan. Kung may pakiramdam ka, umalis ka na lang. Kung hindi, papalbugan ka namin dito. Magandang araw, Secretary Shen. Secretary Shen, ako si Kong Haihaw, nagbigay ng regalo kahapon. Salamat sa imbitasyon. Dahil dito, nakadalo ako sa C-City Business Chamber. Sa lahat ng tao dito, ako lang ang karapat-dapat personal na i-entertain ni Secretary Shen. Secretary Shen, pumunta ka para salubungin ako, di ba? Ako ang Vice General Manager ng Ye Group, ang pinakamalaking financial group dito sa C-City. Ye Zheng, ako ngayon ang pangunahing leader ng Ye Group. Ikaw, Sekretarya Shen, ang taong to ay isang manloloko lang. Naghanap pa siya ng matandang lalaki para makipagsabuatan sa kanya. Sinasabi pa niyang si Chairman Zhang daw ay nagmamakaawa sa kanya. Kanina, sinabi mo kung sino ang gusto mong bugbugin. Guwapo, naglalakas loob ka pa ring magsalita ng bastos dito. Ngayon din, tatawagan ko sila. Hahanapin ko ang tao ko. Kung Xiao, huwag ka sanang magalit. Saglit pa, may halalan tayo para sa posisyon. Vice Chairman ang pinaglalabanan natin. Talagang ako. Kung ayaw mo, lumayas ka agad. Chairman Zhang, Vice Chairman Wang. handa na rin ang schedule ng meeting. Chairman. Kanina, sinabi mo kung sino ang gusto mong bugbugin. Chairman, dito sa loob, sigurado akong misunderstanding lang. To. Misunderstanding? Wala namang misunderstanding dito. Malinaw na malinaw sa akin. Ikaw mismo ang gusto mo akong bugbugin. Chairman, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon para magpakita ng loyalty sa'yo. Pwede ba? Loyalty? Hanggang ang nakatawan ko hindi nakakayanin. Dalhin nyo na siya. Ay, sandali lang. Chairman, bigyan mo ako ng chance. Chairman. Chairman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Chairman. Yes, Xiao. Pakiramdam ko, may sama ng loob ka rin sa akin. Chairman Zhang, kanina ako ang naging padalos-dalos. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Dahil sa pangalan ni Ye Xingling.
Hindi na kita pagpapalain. Hindi na ako magmamatigas pa sa'yo, bilang mas nakababata. Vice Chairman Wang, please. Chairman Jiang, kayo po. Sekretarya Shen, please. Kanina, ipinakilala na ni MS Shenyao sa lahat ang Hongding Association. Ang Hongding Association, ang layunin ng CCT Chamber of Commerce, ay para sa internal na pagtutulungan at panlabas na paglaban. Pag naging kasapi ka ng chamber, makukuha mo ang financial support ng chamber. Lahat ng pondo ay umabot sa 5 trilyong piso. Ang mga narito ngayon ay top tier na mga may kapangyarihan sa C-City. May koneksyon silang lahat sa akin. Basta silang lahat ay mag-nominate sa akin para maging vice chairman. Kahit si Zhang Shenghong na chairman, bigyan man ng todo si Wang Ye, siguro mapapaisip siya ng mabuti sa lakas ng impluensya ng mga bigating taga C-City. Dahil hindi ako magtatagal sa CCT, ang daily affairs ng chamber ay ipapasa ko sa vice chairman. Itong vice chairman na to. Para sa posisyon ng vice chairman, pakiramdam ko walang mas the best kaysa sa akin, si Ye. Ano ang opinyon ng lahat? Si Ye Xiao ang magiging vice chairman. Wala akong problema dyan. Sang-ayon din ako. Mga kaibigan, may napili na akong vice chairman. Siya ay itong katabi ko ngayon, si Wang Ye. Si Wang Ye, na ilang taon na sa C-City, hindi ko pa narinig ang pangalang yon. Sigurado akong narinig mo na. Siya ang asawa ni Ye Xiao. Kaya pala parang pamilyar ang pangalan. Yun pala ang gwapo na nabubuhay sa pera ng asawa. Presidente Jiang, hindi mo naman siguro papayagan na itong gwapo ang gawing vice-presidente, di ba? Kung gusto mo ng isang taong may huling salita lang, direkta mo na lang kaming sabihan. Hindi ba ayos na yon? Matagal ko nang pinatatakbo ang negosyo ko sa Haicheng sa loob ng napakaraming taon. Ang pangalan ni Ye Xiao, hindi lang basta-basta tinatawag. Ikaw bilang manugang, anong ipagmamalaki mo laban sa akin? Para sa akin, magaling talaga si Wang Ye. Pero si Presidente Jiang, ano bang pinagmamalaki niyang kakayahan? Ipakita nga niya sa amin. Hindi naman siguro yung sa likod ng lalaki. Doon lang siya magaling, di ba? Bago pa lang akong nagtatrabaho sa Ye Group, kalahating buwan pa lang, nabili ko ang lupa ng Beikun Lot 1 sa halagang 1 bilyon. Hindi pa natatapos ang isang araw, kumikita na ng 20 bilyon ang investment na iyon. Kung ako si Wang Ye ay gwapo, ano naman ang tingin ko sa inyong lahat na narito? Ikaw talaga ang bumili ng Beikun Lot 1. Hindi si Ye Zhengling ang gumawa noon. Narinig ko na sa Ye Group daw, ang Mayren Film Production, nagpalit ng bagong manager na Wang ang apelyido. Pagkaupo pa lang sa posisyon, nakagawa na agad ng short drama na sumabog sa internet. Ikaw ba yung tao na yon? Oh, ako nga ang manager ng Mayren Film Production. Ikaw si boss mo ng Huahai Films, tama ba? Hindi ba matagal mo nang gustong yayain akong kumain? Ako bang ganitong klase ng tao ay karapat-dapat na makaupo sa isang mesa kasama mo? Hindi ba ako karapat-dapat? Hindi ba ako karapat-dapat? Ikaw ang boss Peng ng Longhai Group, di ba? Nakalimutan mo na ba kung paano ka tumawag sa akin noon? Nagmakaawa ka pa nga para ibenta ko sa iyo ang Beikun Lot 1 na lupa? Tumawag ka pa sa tatay ko, si Ye Zhengling. Ang sabi mo pa nga, bibigyan mo ako ng 10 milyon kada taon na sahod para lang mapasama mo ako sa kumpanya mo. Ako, ganitong klase ng tao. Hindi mo na kailangan pang alalahanin. Tama ba? Ikaw ang nagsabi? Wala akong kahit anong kinalaman sa'yo. Si Chairman Zhao ng Changfeng Group, Ikaw, illegal ang negosyo mo. ayokong makasangkot sa ganyan. Huwag mong basta-basta sabihin yan. Lehitimo ang negosyo ko. Bato at gemstone business ako. Iyon ay legal at nasa ayos. Diyan sa Southeast Asia, sa Golden Triangle, may isang baryo, pangalan ay Anyun. Ayaw mo bang malaman ng iba kung anong meron doon sa baryong iyon? Boss Wang, patawarin mo na ako. Ako si Zhao, namumuhay lang ng payak. Ikaw, ganitong katapangan. Hindi mo pa nalalaman, sa loob lang ng 1 buwan, baka batas na ang sumampal sa'yo. Ngayong araw, Inilalagay ko si Boss Wang bilang vice-presidente. Kung sino man ang kontra, lumalaban ka na rin sa akin mula ngayon. Eto pala si Boss Lee, nasa restaurant business. Naku, sa pagkakaalam ko, maraming kalokohan sa restaurant industry. Ay, Para maging vice-president ng Haicheng, kayang-kaya lang yan ng mga kabataan katulad ni Boss Wang. Sang-ayon ako na si Boss Wang ang maging vice-president. Oo, sang-ayon din ako. Boss Wang ang dapat maging vice-president. Kayong mga trader dito. Yes, Xiao. Ano bang ibig mong sabihin diyan?
Kailan ko ba nakuha ang pabor mo? Yejeng, puro negosyo lang naman ang sa pagitan natin. Sa pagpili ng Vice President ng Chamber of Commerce, ganito kahalagang bagay. Dapat pinaghiwalay yung personal at trabaho. Tinatawag ka nilang Ye Xiao. Masyado kang nagmamagaling. Ako si Zhao, hindi ako padadala sa ganyang galawan. Maghintay lang kayo diyan. Anong klaseng tao to? Sinong gusto pang makausap ako ng solo? Kung ang lahat ay masigasig na nire-rekomenda si Wang Ye at walang tumutol, dito ko na idedeklara ang opisyal na pagtatatag ng Haicheng Chamber of Commerce at itatalaga si Wang Ye bilang vice-presidente ng chamber. Ayos? Tama na ang inom mo. Hindi ako ang napiling vice president. Si Wang Ye na ang namuno. Ang pagmana sa Ye family, wala na. Wala na talaga. Pinatulan mo pang saktan ako? Konting pagkatalo lang, bagsak ka na. Para kang basang papel, na hindi pwedeng itayo. Ako raw ang walang silbi. Ikaw, Zhao Jiking, ano ka naman? Kung wala ako, sa ganyan mong palaboy-laboy na pamumuhay, paano ka magiging deputy manager? Ako ang nag-aayos ng lahat ng negosyo mo. Ikaw, ni high school nga hindi mo kayang tapusin? Baka hindi ka makalapit man lang sa mainit na pagkain. Huwag mong masyadong itaas ang sarili mo. Hindi ba ni isang beses, umaasa ka pa rin sa akin? Itong basurang to, para sa pagkuha mo ng pamana sa Ye family. Umaasa ako sa'yo? Gamitin ang koneksyon mo para umangat? Parang pareho lang tayo. Kapag bumagsak ako, huwag mong asahang makakatakas ka. Huwag mo akong tatakutin. Ikaw ay ikaw, ako ay ako. Ngayon bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, kunin mo lahat ng pera mo, umalis ka ng bansa, at huwag ka nang bumalik kailanman. Pangalawa, sumama ka sa akin para makipagkita kay Sanye. Sanye? Hongding Society. So, tao ka ni Sanye? No wonder pala. Kung pipiliin mo ang pangalawang paraan, kung mabubuhay ka pang makaalis sa harap ni Sanye, nakadepende na iyon sa galing mo. Sige, sasama na ako sa'yo. Tita, anong gusto mong gawin ko? Tabunan mo na yung pride mo bilang lalaki. Maging boytoy ka ni Sanye. Kinakailangan ba talagang ganyan? Tara na. Si Sanye ay nandoon sa loob. Magpakitang gilas ka. Kung hindi, hindi ka na makakalabas ng kwarto. Na, to. Lumuhod ka. Sa susunod na dito ka, tandaan mong luluhod ka kapag kakausapin mo ako. Opo, usapan natin si Wang Ye. Isa lang siyang gwapo. Sa totoo lang, hindi ko alam. Parang bigla siyang nag-iba ngayon. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, gusto mo bang ikaw mismo ang pumatay sa kanya? Oo, pakiusap Sanye. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Madalas madumi ang paa ko. Ako na maglilinis niyan para sa inyo. Boss Wang, nagka-problema ang kotse. Nakapag-contact na ako sa service center. Pakihintay lang po. May nakahanda ng isa pang sasakyan. Parating na yon. Bigay mo sa akin ang susi ng kotse mo. Ako na ang magmamaneho pabalik. Dito ka na lang maghintay sa mga tao ng service center. Boss Wang, medyo luma na ata ang sasakyan mo. Walang problema. Ibigay mo na sa akin. Bilisan mo at isakay mo yung bulok mong kotse at lumayas ka na. Ano? Sabi ko, isakay mo yung bulok mong kotse. Bilisan mo at umalis ka na. Anong ibig mong sabihin? Halika, bumaba ka. Tumayo ka dito. Bilis. Napansin ko talaga pare. Hindi mo ba talaga gets ang sinasabi ng tao? Sabi ko na nga ba, bilisan mo. Isakay mo yung bulok mong kotse at umalis ka na. Itong parking spot na to, akin na to. Bakit naman? Alam mo ba kung sino si Hauge namin? Tingnan mo ng maayos. Sino yon? Hindi ko kilala. Ni si Hauge hindi mo kakilala? Alam mo yung short drama, di ba? Short drama?
Yung Hauge namin, pangalan niya Joe Yunhao. Sikat na artista ng Mayren Film Productions yan. Ngayon, mag-search ka lang online. Makikita mo palagi, yung Yunhauge namin. Oh, dagdag ko pa. Yung boss ng Mayren Film Productions namin, walang iba kundi si Wang Ye, si Wang Xiao. Sino? Katulad mong pangkaraniwang tao, normal lang na hindi mo siya kilala. Pero si Yezing, siguradong narinig mo na, diba? Dati siyang number 1 na rich kid dito sa Haicheng. Nung makita niya boss namin, ni hindi makapalag. Kilala mo ba si Wang Ye? Yung pinsan babae ni Hauge, siya ang Vice President ng Mayren Film Productions. So sabihin mo, hindi ba kilala ni Hauge si Wang Ye Wang Xiao? Ako mismo, si Wang Ye. Wang ano Wang, sinasabi mo lang yan. Isa pang salita mo, sasampalin kita. Hoy, Huwag mo na siyang patulan. Sabi ng pinsan, may importanteng bagay sa kumpanya. Darating agad si Wang Xiao sa opisina. Kailangan kong bumalik agad. Nakaka-bad trip ka makasalubong. Teka, Ang dami naming oras na nasayang dahil sa'yo. Magbayad ka na lang. ako pa ang magbabayad? Alam mo ba si Hauge namin? Bawat segundo kumikita yan. Sasakay lang ng bulok mong kotse, kayang bayaran? Kung di mo kayang magbayad, ihatid mo na lang kotse niya sa amin. Lumayas ka na, ang kotse mo amin na. Kasalanan mo yan. Kasi nakabangga ka ng hindi mo dapat banggain. Sigurado ba kayo? Madali ngang isakay ang kotse, pero ibalik mo pa, parang mamamatay ka. Grabe, ang astig ko talaga. Nakakatawa ka. Sobra. Saan mo kinukuha ang kumpiyansa mo na ibabalik pa kotse mo? Wala akong pakialam kahit sino pa kilala mo. Dito sa Haicheng, walang kahit anong problema na hindi kayang. Ayusin ng boss namin si Wang Ye. Ang guwapo talaga niya, ni hindi nga makalabas ng kahit anong reklamo. Ano? Paano na? Ibig sabihin, hindi na talaga tayo makakauwi ngayon? Punta ka dito, sunduin mo ko. Bakit mo nga pala dinala pabalik tong kotse? Oy, Lauli, anong dinala pabalik? Iyan, kotse ng iba yan na ibinayad kay Hauge. Kotse yan ng kumpanya natin. Baka nagkamali ka. Tama yan, plate number 09TOF. Ako ang naglabas niyan nung tanghali. Sigurado ka ba? Ano pa bang ikakamali doon? Ano ba ang ginawa nyo? Hindi ikaw? Kanino mo dinala yung kotse? Si Zuzong? Aling Wang Zong? Sino pa ba? Si Wang Zong nga. Si Big Boss Wang Xiao yon. Nung tanghali, nasira yung kotse ni Wang Xiao. Pina-check ng driver, kaya ako pinapahanap ng kotse papunta doon. Bakit basang-basa ka sa pawis? Wala namang espesyal. Medyo mainit lang. Ano ba hitsura ni Wang Xiao? Paano ko naman malalaman? Ibinigay ko lang ang susi sa driver, tapos umalis na ako. Ako nga pala si Wang Ye. Wang na naman? Ano ba talaga? Samobra ka pa. Baka mapasapak kita. Walang signal dito. Ah, ganun ba? Napaka-weird talaga. Ate, nasa paangat na ako ngayon ha. Sa susunod na short film, dapat ikaw ang magpakuha sa akin na ako pa rin ang lead actor. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, sa opisina wag mo akong tawaging ate. Sus, dito lang naman tayo. Tayong dalawa lang. Basta tandaan mo yan ha, kapag nalaman ng iba ang relasyon natin. Assure mo, alam ko ang boundaries ko. Pag sa lead role, basta ako bahala. Ikaw ang pinakasikat na aktor ng Mayren Films. Alam ko naman, ikaw ang lagi kong kakampi, ate. Pero nasa opisina tayo, di magtatagal. Nandito na ang boss. Boss. Si Boss Wang Xiao. Ibig mong sabihin, basta mapasaya ko lang siya, maaari ko nang palitan si Xu Suhan. Ako na ang magiging pinakasikat sa kumpanya. Joe Yunhao, binabalaan kita. Si Xu Suhan ay kay boss mismo. Itigil mo yung mga kalokohan mo. Totoo pala ang chismis. Akala ko kagagawan lang yun ng PR. Ako pala ang nagkamali ng tingin kay Xu Suhan. Mahal, tara. Kain tayo. Umalis ka nga dyan. Ate, huwag ka na magalit. Alam ko na ang mali ko. Ngayon, kahit papaano, may nagawa na rin akong maayos. Mamaya, ipakikilala na kita kay boss. Ayos? Maghahanda na ako. Eh anong ireregalo ko kasi? Napakalaking tao nun. Kakabili ko lang ng bagong kotse? Pwede na kaya yon? Kahit anong gawin mo, kulang yan. Isa siya sa mga Kahit anong meron ka, wala lang sa kanya. Mas mabuti pang isipin mo na lang kung paano makakatulong sa kumpanya. Anzong, nandito na si Wang Zong. Sabi bitbitin mo daw lahat ng documents. Kasama dapat si Joe Yunhao. Tamang-tama, magsabay na kayo papunta. Ang saya,
Boss mismo ang nag-request na makita ka. Ibig sabihin na appreciate niya ang trabaho mo. Maganda yan. Mauna ka na. Aayusin ko pa yung documents. Sunod agad ako. Si. Interesante. Astig pala. Ang tapang mo ring pumunta dito. Ano? Magrereklamo ka? Ganon? Sabi mo, kilala mo ang isang mataas na posisyon dito, Assistant VP daw. Saktong-sakto, kilala ko rin ang Assistant VP dito. Ano yon? Kilala mo rin ang executives? Ayos ka rin ha? Nakakatakot ka naman. Wow. Baka hindi mo alam, sa kumpanyang to, isa lang ang tunay na mataas ang posisyon. Siya ang ate ko, si Anlan. Paano ka sigurado na tutulungan ka ng ate mo? Hindi ako ang papanigan. Narinig ko ba ng tama? Ang ibig mong sabihin, ate ko tutulong siya sa'yo, hindi sa akin? Mag-sorry ka na ngayon, linisin mo ang sapatos ko. Baka bigyan pa kita ng chance. Ako na nga ang sikat, tapos magpapalinis ako ng sapatos mo? Sino ka ba para utusan ako? Ngayong araw, tuturuan kita kung paano magpakumbaba ang mga tulad mo. Tama na. Ate, nagrereklamo siya. Kilala ka daw niya, ikaw daw ang tutulong sa kanya, hindi ako. Bakit mo ako sinampal? Dahil lang sa isang hindi mo kakilala, sinaktan mo ako. Hindi mo ka mag-anak? Jo Yun-hao? Nababaliw ka na ba? Gwapo lang yan. Nagmamaneho lang ng luma. Boss, si Yun-hao ang may kasalanan. Nabastos ka namin. Boss. Wang Ye? Imposible. Hindi pwede. Lumuhot ka na, mag-sorry ka. Wag, hindi ko tatanggapin ang sorry ng sikat na artista. Mga tao. Ay naku, Wang Xiao. Hindi ko nakita ang halaga mo. Anlan. Itong posisyon ng Vice President, wag mo nang kunin. Si Liu Yue na ang maghahawak. Dalhin siya palayo. May balitang malupit daw si Wang Xiao. Malas lang pag napunta ka sa kamay niya. Kahit hindi ka mamatay, siguradong masisira ka. Wang Xiao, bigyan mo ako ng pagkakataon. Iju Judge Ko. Si Anlan. Si Anlan ang may kasalanan. Palihim niyang ibinenta ang data ng kumpanya. Jo Yun-hao. Anong ginagawa mo? May taong nasa likod niya na naguutos. Jo Yun-hao, Sa bagay na ito, kung nagbanggit ka pa ng isang salita sa Haicheng, wala ka ng lugar. lahat ng iba lumabas na. Sabihin mo lahat ng alam mo. Hindi kita papanagutin sa mga nakaraan. Pwede ka pa rin magpatuloy sa pagiging sikat na artista. Kung magsalita ka pa ng isa pang salita, yari ka, mamamatay ka for sure. May sasabihin pa ako sa'yo. Marami akong alam tungkol kay Sanye. Bilang Vice President ng Haicheng Chamber of Commerce, natural na kaya kitang protektahan. Relax. Ang sinabi ko, totoo, si Sanye ang nasa likod niya. Si Sanye ang may hawak ng lahat ng resources at ekonomiya ng Haicheng. Kung maging tauhan ni Sanye, pwede akong maging pinakasikat na artista sa Haicheng. Nakita mo na ba si Sanye? Ako. Hindi pa sapat ang qualifications ko. Ikaw? Sa tingin mo, magsasalita ako? Ikaw na Vice President, hindi mo man lang qualified na maging chess piece ni Sanye. Wala kang karapatan sa kahit ano. Ikaw? Tama lang na maging cute ni Zhao Jiting. Kaya pala, Alam mo na pala lahat. Ayan, tumatawag na. Hello? Huwag mo nang tanungin. Wala kang makukuha. Kakaumpisa ko palang kumilos. Alam mo na agad. Ang bilis ng mga balita mo. Pumunta ka na dito. Makikipag-usap ako ng solo sa'yo. Si. Nasaan? Ngayon hindi stable ang. Kondisyon ng pasyente. pwede pang lumala ang sakit sa kahit anong oras. Hindi kayo. Dapat matagal dito. Sige, tatay ko siya. Magstay lang ako sandali tapos aalis na. Kung may mangyaring hindi inaasahan, sabihan niyo ako agad. Ako po ang ampon ninyong anak, Bing. Ganyan ba talaga kayo ka-distrust sa akin? Lahat ng shares ng Ye Group, ibibigay nyo sa apo nyo. Ang iba nga, kamag-anak ng aso, binibigyan ng kaunting tira. Ako? Ikaw, matandang walang puso, ni isang tira, hindi mo ako binigyan. Hahaha. Sa dami ng ginagawa ko para sa'yo, sa dami ng pagdurusa ko, parang aso, ni hindi mo man lang pinapantayan.
Dahil hindi ka mabuti? Huwag mo akong sisihin kung gaganti ako. Hahaha. Dahil hindi ako papakawalan ni Wang Ye, habang buhay pa ako, kailangan kitang gawing panangga. Oy. Sige, uuwi na ako agad. Anong nangyari? Hindi na kaya ni Jaju. Wala nang. Senyales ng buhay ang pasyente. Nakikiramay po ako sa inyong lahat. Ayon sa habilin ni Ye Jingling, lahat ng ari-arian at shares niya ay ipapamana sa kanyang apo na si Wang Ziye. Bago pa man magkaedad si Wang Ziye, panandali ang pamamahalaan muna iyon ng ama niyang si Wang Ye. Mr. Wang Ye, ito po ang mga dokumento. Pakisurpo. Kung wala namang problema, pakipirmahan na po. Nasaan si Ye Zheng? Lahat ng yaman ni Ye Jingling inilipat na sa'yo. Ano sa tingin mo? Mananatili pa ba siya dito? Nakikiramay ako. Sino ka? Nandito ako para kay Longju, para masilayan ang huling sandali ni Ye Lao. Sabay na rin, makita si Mr. Wang Ye. Hindi kita kilala. Hindi ko rin alam kung sino si Longju. Ako, si Long Si. Tungkol naman kay Long Zhu, sa susunod nating pagkikita sasabihin ko sa'yo. Ngayon, isa na lang ang natitira kong kamag-anak. Wang Xiao, parang may aksidente sa unahan. Tingnan natin. Opo. Yihao. Yihao, di? Hindi ako. Ako ito, Wang Ye. Oh, ikaw ah. May araw ka rin pala ngayon. Ikaw, puro ka na lang maduming paraan. Wang Ye, huwag kang magyabang. Pag dumating si San Ye, doon ka mapapasubo. Ye Zheng, sino may sabi sa'yo na hulihin sila? San Ye? Ye Zheng, naglalakas loob ka talagang kumilos ng walang paalam. Ayoko ng mga taong hindi ko kayang kontrolin. Dalhin na siya. Opo. San Ye, maawa po kayo. Ang gusto ko lang naman ay maglingkod sa inyo. Inaakala mong alam mo ang gusto ko? Pero ayoko niyan. Dalhin na. San Ye? Hindi na po ako uulit, San Ye. San Ye? Hong Ding Hai. San Ye. Ako ito. Kanina ba natakot kita? Ang gwapo-gwapo mo pala. Pwede ka bang maging lalaki ko? Sobra talaga ang gusto ko sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. May lakas ng loob kang magsalita ng ganyan kay Sanye. Ikaw ba gusto mo rin bang dalhin na? Hindi po ako maglalakas loob. Lahat ng tao, hindi pa nga ako nakikita. Nanginginig na. Ikaw lang ang nagkapalang magsalita ng ganyan sa akin. Pero, mga kagaya mong matitigas ang ulo, hindi ko pa nararanasan. Totoo, lalo lang akong nahuhumaling sa'yo. Darating ang araw na kusa mong tatanggapin na maging akin ka.
para sa kaligayahan ko. Long Shisan, ang tapang mo talaga. Nalakas loob kang paaminin si Xiaozu sa'yo. Long Shisan, ang tapang mo talaga. Nalakas loob kang paaminin si Xiaozu. Gusto mo ba? Ngayon din, para sa Kunlun. Aayusin ko na ito. Longxi, Pagdating mo pa lang, galit ka na. Lalaki lang yan. Gusto mo? Sa'yo na. Hindi mo alam ang halaga. Kunlunling? Bakit hindi nyo papasabuyin si Xiaozu? Xiaozu, ang utos na ito ay may kapangyarihan sa buong Kunlun Organization. Parang ikaw na rin mismo si Longju kung may dala nito. Ang Kunlun na pinakamisteryoso sa buong mundo. Tama po. At ang bagong Dragon Leader o ikasiyam na henerasyon, walang iba kundi ang asawa nyo, Yelingzi. Lingji, Ako po si Longxi ng Kunlun Dragon Group. At ito naman, siya si Longshisan. Hawak mo ang Kunlun Ling at ikaw rin ay Xiaozu ng Kunlun. Kaya lahat kami ay sumusunod sa iyo. nasaan ang misis ko ngayon? Hindi alam ng lingkod. Ang Dragon Leader ngayon ay crucial na namumuno ng Kunlun. Hindi pwedeng umalis ngayon. Pwede kayong bumangon. Kahit hindi makaalis ng Kunlun si Longju, pwede naman kayong mag-usap. Hello? Lingzi, ikaw? ikaw, Okay pa ba ang anak natin? pagkatawid ng bundok na to, nasa Mian Sanjiao na tayo. Wang Ye. Babalik at babalikan talaga kita para maghiganti.